Pinilit ako ng asawa kong si na hiwalayan. Inaasahan ko sanang magmatigas, pero bigla kong na-activate ang sistema ng chismis. Nang malaman ko na kung magpapatuloy akong manggulo, hindi lang ako walang makukuha, kundi papatayin din ako ng asawa kong si nang walang buong katawan. Kaya matapos kong tanggapin ang 200 milyong pabuong ibinigay ng asawa kong si, nang makita niyang excited akong pumirma. Nag-alinlangan siya dahil bigla niyang narinig ang aking iniisip. 200 milyon. Ilan kayang bahay ang mabibili nito? Ilang modelong babae kayang mabuok? Bahagya siyang kumunot ang noo. Kahit hindi ako nagsasalita, malinaw na pumasok sa kanyang tenga ang boses na yon at nagulat siya sa kanyang puso. Si Liu Ruyan, na laging maingat, ay sumulyap sa kanyang sekretaryang si Ji Boxiao at napansin niyang nakatingin ito nang may matinding interes sa kasunduan ng diborsyo. Nang makita ang kanyang titig, mabilis na nagpanggap si Ji Boxiao na may simpatya, parang nalulungkot sa pagtatapos ng aming kasal. Walang panahon si Liu Ruyan para isipin ang kakaibang pag-ugali ni Ji Boxiao. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pabigla-biglang pangyayari, lalo na ang boses. Tanging siya lang ang nakakarinig nito. Hindi ako nag-alala sa pagkagulat ni Liu Ruyan, halos magmamadali akong pumirma. Kahit na ako ay naparatangan, basta't makahiwalay ako ng maayos at makakuha ng ganoong kalaking kabayaran. Tamad na akong makipag-away sa tunay na salarin. Kinuha ni Liu Ruyan ang kasunduan na aking ibinato, at nang marinig niya ang aking nabanggit na blackpot. Sandali siyang tumigil, halos lunurin ng bagong impormasyon. Inisip niya, hindi ba't si Mudge, dahil sa kanyang pagiging malamig sa akin, kusa niyang ninakaw ang kumpiyansa ng kumpanya at ibinigay sa kalabang kumpanya. Sa sandaling iyon, si Ji Boxiao ay nag-udyok sa kanya, si Liu. Dapat na kayong pumirma. Dahil hindi siya pumirma agad, kitang-kita ang pagkainip niya. Ang kanyang boses ay may hindi pangkaraniwang pagkabalisa, isang bihirang emosyonal na pabago-bago sa kanyang palaging mahinahong tono. Biglang natauhan si Liu Ruyan, ang tono ni Ji Boxiao ay tila hindi tama at nagsimula siyang magduda. Mahal niya at pinagkatiwalaan si Ji Boxiao, magkaklase sila noong kolehiyo. Paano siya magtatraidor sa kumpanya? Sa oras na yon, halatang naiinip si Ji Boxiao at agad na ibinigay ang ballpen sa kanya. Naisip ko. Sandali, hindi na ba kayo makapaghintay? Hindi inaasahang nagbago ang kulay ng mukha ni Liu Ruyan nang marinig ito. Lumingon ang kanyang kamay at idinikit ang ballpen sa mesa. Ang biglaang aksyon na ito ay nagpagulat sa akin at kay Ji Boxiao. Tumingin ako, ang kanyang mukha ay parang madilim na tubig, at ang kanyang mga mata ay matalim na parang sibat. Parang gusto niyang tupukin ang aking kalooban. Bigla siyang nagtanong, huling tanong ko sa'yo. Ikaw ba talaga ang may gawa nito? Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng presyon sa akin, lumiit ang aking puso. Sa isip ko, ano ang ibig sabihin nito? Gusto niya bang hindi ibigay ang 200 milyon? Mayroon bang bagay na hindi pwedeng pag-usapan pagkatapos pumirma? Ngunit tila hindi siya nakarinig si Liu Ruyan, patuloy siyang nakatingin sa akin. Halatang gustong sumagot ako. Pilit akong nanatiling kalmado, at ang aking mga mata ay nagpalibot-libot sa mga tao. Hindi ko maiwasang isipin, ito ay malinaw na hindi ako ang may gawa, si Ji Boxiao ang gumawa nito. Hanggang sa matuklasan niyang siya ay buntis. Bakit hindi mo siya ibinalik sa lahat ng mga taong ito? Ang iyong lalaki ay hindi nais na makipagdiborsyo alang-alang sa kapangyarihan. Parang naalala niya na hindi lang ako ang pumasok sa kanyang opisina noong gabing iyon. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa akin. Kaya ako ay biglang naging scapegoat. Nang makita ko ang kanyang pag-aalinlangan, malamig kong sinabi. Wala nang dapat pag-usapan, pumirma na tayo. Ang kanyang mukha ay biglang naging malamig. Sa isip niya, alam ko na hindi ako ang salarin, bakit hindi ako makipagtalo? Baka natatakot siyang hindi ako paniwalaan. Inisip niya muli, biglang tumayo. Binuksan ang pinto at sumigaw sa assistant, kunin ang CCTV footage ng gabi ng ika-11. Hindi sumuko si Mudge. At iminungkahi na panoorin ng lahat kung may iba pang pumasok sa kanyang opisina bukod sa akin. Nang marinig ito ni Ji Boxiao, biglang nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Pagkalipas ng ilang sandali, nakuha ang footage. Lahat ay nagtutok sa screen. At nakita nila akong pumasok sa opisina at tumagal ng kalahating oras, lumabas na may madilim na mukha, parang walang nangyari. Tinawanan ako ng mga tao, naisip na ako ay isang taong hindi nagsisisi. Tanging si Ji Boxiao ang pinagpapawisan ng malamig. Ang simula ng video ay huminto sa kanyang imahe, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Lihim siyang tumingin kay Liu Ruyan. Nang huminto ang video, ang mukha ni Liu Ruyan ay mas malamig pa sa yelo. Tinignan niya ang mga nagsabing ako lang ang pumasok. At may malamig na tonong nagtanong, may gusto ba kayong sabihin? Ang mga tauhan sa opisina ng CEO ay yumuko ng isa-isa. Walang nangahas na magsalita. Pagkatapos, lumingon siya kay Ji Boxiao at inusisa. May gusto ka bang ipaliwanag? Nagkunwaring inosente si Ji Boxiao, si Liu. Pinagdudahan niyo ako. Pumasok nga ako, pero nakalimutan na ba niyo? Tuwing gabi, pumupunta ako sa inyong opisina para ihanda ang pulong para sa susunod na araw. Nang marinig ito, hindi ako makaiwas na magreklamo sa isip, kaya pala lahat ay nag-overtime gabi-gabi.
Si Liu Ruyan ay isang kapitalistang pumipiga sa empleyado. Pagkatapos ng diborsyo, dapat bigyan ko siya ng kopya ng labor code. Tila naapektuhan si Liu Ruyan nang bigla ang ideyang ito mula sa akin, kaya mabilis siyang nagpakatatag. Malamig niyang sinabi, ang lahat ng pumapasok sa aking opisina ay dapat sumailalim sa investigasyon. Walang eksepsyon. Nagpakita ng sugatang ekspresyon si Ji Boxiao, tila hindi inaasahan na pagdududahan siya ni Liu Ruyan. Ang iba pang mga assistant ay hindi rin kontento. Inisip nilang masyadong strikto siya. Sa gitna ng tensyon, narinig ang isang malamig na tawa mula sa labas ng pinto. Tumingin ako at ilang tao ang pumasok na may pagmamalaki. Ang nangunguna ay si Director Shen. Kasama niya ang kanyang anak na si Shen Yao, na mukhang isang walang muwang na babae. Mukhang siya ang tipong araw-araw ay nagpapalipas lang ng oras sa kumpanya na mayamang dalaga. Pagpasok ni Shen Yao, dumiretso siya sa tabi ni Ji Boxiao at masamang tumingin kay Liu Ruyan. Liu Ruyan, baliw ka ba? Pinagdududahan mo ang tapat na si Ji Boxiao. At ipinapasailalim mo siya sa investigasyon. Pagkasabi niya, sinulyapan niya ako. Nagdangalit na sinabi, ikaw na walang kwenta, sa oras na ito gusto mo pang idamay ang iba. Hindi pa ako nakatugon. Sumulong na si Liu Ruyan upang tumayo sa harap ko. Habang magsasalita siya, biglang lumabas ang isang saloobin sa aking isipan. Mukhang nagulat si Liu Ruyan sa bigla kong naisip. Medyo wala siya sa sarili. Nakikinig sa mahahabang salita ni Shen Yao, ang utak niya ay puno ng kung ano ang nakita ko. Natawa ako sa loob. Mukhang ganito ang ugali ni Shen Yao, malamang ay alipors ni Ji Boxiao siya. Halatang nagulat din si Liu Ruyan. Hindi inaasahan na si Shen Yao ay magkakagusto kay Ji Boxiao. Hindi niya napansin na matapang na magsalita si Shen Yao, pero hindi alam na nakita ko na ang lahat. Nakita ni Shen Yao na walang reaksyon si Liu Ruyan, nagalit siya at sinabi. Huwag kalimutan, si Mudge lang ang nakakita kay Vice President Li ng kumpanyang iyon. May mga larawan at video. Nang marinig ito, bumalik si Liu Ruyan mula sa kanyang pag-isip, lumingon sa akin. Ang boses ay naging seryoso, bakit mo siya nakita? Noong huling beses niya akong tinanong. Hindi ko naman maayos na nasagot. Ngayon ay gusto niyang alamin ang buong detalye. Nakita ko ang mukha niyang malamig at seryoso. Bigla kong naramdaman na nagiging problema ang lahat. Ayaw ko nang makisali, gusto ko lang makipaghiwalay agad. Nang magsasalita na ako, saka ba, biglang nakataka sa aking bibig. Ito ay trabaho na inayos ng manager. Pagsabi ko, nagsisi ako. Hindi ba ito ay paghahanap ng gulo? Bakit ako magpapahuli? Bago pa man makareact ang lahat, natawa si Shen Yao nang may panunuya. Tanga talaga ang manager mo, binigyan ka ng trabaho sa kumpanyang ito. Ang Liu Group ay may entertainment company. Walang manager na mag-aayos na pumunta ka sa kalabang kumpanya, maliban kung sinasadya. Hindi na ako pinagsalita. Diretso niyang tinawagan ang manager kong si Sister Wei. Mabilis na sumagot ang tawag, at nang marinig ang sitwasyon, agad siyang nagdeni. Ano, hindi ko kailanman ginawa ang ganitong arrangement, Miss Liu. Hindi mo ako pwedeng bintangin. Narinig ko ito at natawa ako sa loob. Si Sister Wei ay problemado din pala. Akala ko simpleng pag-set up lang, pero pati manager ay nadamay. Halatang may mali si Liu Ruyan. Balak pa niyang imbestigahan, ngunit bago matapos si Sister Wei, lumitaw muli ang aking mga saloobin. Magkano kaya ang natanggap niyang angpao para siraan ako? Ang dangal ko ba ay katumbas lamang ng 2,000 piso? Ang mukha ni Liu Ruyan ay tila malapit nang bumagsak ang kanyang pagtitimpi. Sabihin mo na nga, paano kita mapapatunayang inosente kung hindi mo sasabihin? Si Sister Wei ay halos sumabog dahil sa aking mga reklamo. Buti na lang at hindi sinasadyang nabanggit ko ang mahalagang punto, si Sister Wei ay pinsan ng asawa ni Ji Boxiao. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Liu Ruyan. Agad niyang naunawaan na si Ji Boxiao ay nagplano na mula pa sa likod. Lahat ng ito ay kanyang dinisenyo. Nagtanong ang assistant ng may pag-iingat, ibaba na ba ang tawag? Ang puso ko ay puno ng pagkabalisa. Parang lalong lumalala ang atmosfera. Malamig na sinabi ni Liu Ruyan kay Sister Wei sa kabilang linya, dahil magkaiba ang inyong mga pahayag. Ipagpapatuloy ko ang investigasyon. Kung wala kang ebidensya, titingnan ko ang iyong mga koneksyon. Tahimik ang lahat. Walang nakapansin sa pagkabalisa ni Ji Boxiao. Si Shen Yao ay sinusubukan pa ring ipagtanggol siya. Ngunit mahinahong idinagdag ni Liu Ruyan, alam ko ang lahat ng koneksyon ni Mudge. Imposibleng magkaroon siya ng anumang ugnayan sa kabilang partido. Sister Wei, susunod na naming ipaalam sa'yo. Maghintay ka. Hindi pinahintulutan ni Liu Ruyan si Sister Wei na magpaliwanag pa. Desidido niyang ibinaba ang tawag. Sa susunod na sandali, ang kanyang malamig na tingin ay dumapo kay Ji Boxiao. Sa oras na yon, halatang nakaramdam siya ng presyon. Napaatras siya ng may pagkataranta. Si Shen Yao ay agad na humarap at galit na nagtanong. Liu Ruyan, desidido ka na bang protektahan ang lalaking ito ngayon? Gusto mo bang sisihin si Ji Boxiao? Pero alam naman ng lahat na sa 2 araw na ito, si Ji Boxiao ay nasa kumpanya. O kaya ay nasa bahay. Huminga ng malalim si Ji Boxiao, malungkot na tumingin kay Liu Ruyan. Pero matatag ang kanyang boses, General Liu, kung hindi ako pinagkakatiwalaan. Handang tanggapin ko ang anumang investigasyon.
Sa prinsipyo, ang investigasyon ay sasaklaw sa kamakailang mga galaw ni Ji Boxiao at lahat ng kanyang electronic devices. Ang dahilan kung bakit siya nagsasalita ng ganito ay may matibay siyang basehan na nagpapatunay na wala siyang iniwang ebidensya. Nag-isip si Liu Ruyan na may kunot na noo. Ako rin ay nag-isip. Saan nang gagaling ang kumpiyansa ni Ji Boxiao? Bigla kong naisip na baka ginamit niya ang computer ni Shen Yao upang magpadala ng mensahe. Si Shen Yao, tulala, lubos na nagtitiwala kay Ji Boxiao, maging ang password ng kanyang computer ay ang kanyang sariling kaarawan. Biglang nagbago ang mukha ni Liu Ruyan. Sa masamang tingin, tumingin siya mula kay Ji Boxiao patungo kay Shen Yao, at malamig na inutusan ang technical department na umakyat at suriin ang mga elektronikong kagamitan ni Ji Boxiao. Hindi inaasahan ni Ji Boxiao na agad siyang papasukatin ni Liu Ruyan, naging matingkad ang kanyang mukha, habang si Shen Yao ay nagalit. Liu Ruyan, talagang gagawin mo ito ng labis. Ito ay isang insulto sa pagkatao ni Ji Boxiao. Kahit galit siyang ipinagtanggol si Ji Boxiao, sa harap ng malamig na presensya ni Liu Ruyan, ang kanyang galit ay panandalian lamang. Sa wakas, sinabi niya, kung walang makitang problema, dapat kang humingi ng tawad kay Ji Boxiao. Ang eksenang ito ay nakakuha ng atensyon ng buong kumpanya. Dumarami ang mga lider na dumating, pagkatapos ng lahat, mataas ang posisyon ni Ji Boxiao sa kumpanya. Pero naniniwala ako na marami sa kanila ay gusto lang manood. Di nagtagal, lumabas ang resulta ng investigasyon ng technical department, walang abnormalidad sa mga kagamitan ni Ji Boxiao. Agad na nagyabang si Shen Yao. Liu Ruyan, gusto mo pa bang protektahan si Muje? Nagpanggap din si Ji Boxiao na walang magawa. General Manager Liu, ngayon dapat ay maniwala ka na sa akin, di ba? Gayunpaman, hindi siya sinagot ni Liu Ruyan. Tumingin lang siya sa kanyang telepono. Ang malamig na ekspresyon ay nagbigay kay Ji Boxiao ng hindi magandang kutob. Habang iniisip ng lahat na tapos na, biglang pumihit si Liu Ruyan. Tumingin siya sa malaking screen sa likod. May bagong video ng seguridad na pinapalabas. Nang lumitaw ang imahe, natigilan ang lahat dahil ang video ay mula sa opisina ni Shen Yao. Malinaw ang eksena. Pumapasok si Ji Boxiao sa opisina ni Shen Yao. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Ji Boxiao. Galit na itinuro ni Shen Yao ang screen at nagtanong. Liu Ruyan, ano ang gusto mong sabihin? Nag-aabot lang ng dokumento si Ji Boxiao. Kailangan ba siyang bantayan mo? Hindi pinansin ni Liu Ruyan ang tanong. Malamig lang siyang tumingin sa screen. Ngayon, nagbago ang ekspresyon ni Director Shen, lalo na nang makita niya ang oras ng video. Biglang naging malungkot ang kanyang mukha. At nang ipakita ng video na umalis mag-isa ang kanyang anak na si Shen Yao, iniwan si Ji Boxiao na nag-iisa sa opisina. Naging malabakal ang mukha ni Director Shen, halatang napansin niya ang kaba. Sa video, umalis si Ji Boxiao sa opisina ni Shen Yao. May dala siyang fruit plate, bumalik na may magaan na ekspresyon. Pero nang hindi niya makita si Shen Yao, nagalit siya. Habang naguguluhan ang lahat sa eksenang ito, biglang lumabas sa screen ang recorded screen ng computer ni Shen Yao. Mas nakakagulat, kitang-kita sa desktop ang mga tala ni Ji Boxiao. Ang eksenang ito ay nagpabago ng tingin ng mga tao kay Shen Yao, puno ng pahiwatig at pagdududa. Galit na sumigaw si Shen Yao, Liu Ruyan, ipinatawag mo ang mga tao para galawin ang computer ko. Samantala, ang technician sa screen ay naghahack ng password ng computer ni Shen Yao, binabawi ang lahat ng natanggal na email exchanges. Si Ji Boxiao ay dati nang naniniwala na kahit na matuklasan ang kanyang pagpasok sa opisina ni Shen Yao, sa pinakamabuti, si Liu Ruyan ay magsasagawa lamang ng investigasyon dahil sa pagiging masinsin. At sa kabilang panig, si Director Shen ay puno ng galit, halos hindi na mapigilan. Ang kapaligiran sa loob ay lalong naging maigting. Ang nilalaman ng email ay naibalik na, at ang timestamp ay malinaw na tugma sa oras ng surveillance video. Ang katotohanan ay naging malinaw na. Si Shen Yao ay nakatitig ng tulala sa screen saglit, bago lumingon at sumigaw kay Liu Ruyan. Nababaliw ka na ba? Para protektahan si Muje, gumawa ka ng peking video na ito. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang sigaw, tinapik siya ng isang sampal sa likod ng ulo ni Director Shen. Tumahimik ka na! Pagkatapos, sinabi ni Director Shen kay Liu Ruyan at sa mga nakatataas na opisyal na naroon, nakita ninyo, ang aking anak na babae ay walang kinalaman dito. Ginamit lamang siya. Isa siyang hangal. Pagkasabi nito, lumingon siya kay Ji Boxiao at galit na sinisi, Ji Boxiao, talagang napakasama ng iyong puso. Ano ang ginawa sa iyo ni President Liu na hindi mo dapat ipagkanulo? Sa galit na paninisi ni Director Shen. Maliwanag na may nakatagong pagnanais na ilipat ang atensyon. Sa pamamagitan ng sadyang pagbanggit ng mga chismis na ito, sinubukan niyang ituon ang pansin ng lahat sa pagtataksil ni Ji Boxiao. Hindi sa katangahan ng kanyang anak na si Shen Yao. Ang mga katulong sa opisina ng presidente ay pawang namumutla ang mukha. Dati silang nagtanggol kay Ji Boxiao. Sa sandaling ito, nais nilang magtago sa butas ng daga. Ayon sa ugali ni Liu Ruyan, malaki ang posibilidad na silang lahat ay matanggal sa trabaho. Sa oras na ito, wala nang dugo sa mukha ni Ji Boxiao. Para siyang pinatuyo ng lahat ng sigla, walang pag-asa na nakatingin kay Liu Ruyan. Sinusubukang gumawa ng huling pagsisikap.
Liu Ruyan, alam ko na ang iyong pinsan ay ang manager. Hindi ba't ikaw ay nakikipagsabuatan sa kanya upang painugin si Muje? Ang malamig na tugon ni Liu Ruyan ay tuluyang sumira sa pag-asa ni Ji Boxiao. Ang kanyang mga salita ay parang huling dayami na pumutok sa likod ng kamelyo. Nagulat ang lahat. Paano mo nalaman ang mga ito? Ibig sabihin, dati ka nang Ang mga salitang ito ay tuluyang gumuho sa huling depensa ng kaisipan ni Ji Boxiao. Bumagsak siya sa lupa, ang kanyang mukha ay puno ng pagbagsak at kawalan ng pag-asa. At sa sandaling ito, unti-unti kong napagtanto na si Liu Ruyan ay matagal nang alam ang pagkakakilanlan ni Sister Wei at pinaghihinalaan na rin si Ji Boxiao. Ngunit paano niya naisip si Shen Yao? Paano niya natuklasan ang mga bakas na ito? Malamig na tiningnan ako ni Liu Ruyan. Halatang hindi niya maaaring aminin sa publiko na ang mga pahiwatig na ito ay nakuha mula sa aking mga hindi sinasadyang binigkas na kaloob-loobang kaisipan. Akala ni Ji Boxiao dati na kahit na mahuli siyang pumapasok sa opisina ni Shen Yao, si Liu Ruyan ay mag-imbestiga lamang dahil sa pagiging masusi niya. Ngunit hindi kailanman ganoon kadetalyado hanggang sa maibalik ang mga talaan ng email. Hindi niya inaasahan na kapag si Liu Ruyan ang humaharap sa mga bagay na may kinalaman sa kanya, siya ay magiging ganito kalamig at walang awa. Nang mapagtanto ito, tuluyang bumagsak si Ji Boxiao, bumagsak sa lupa. Ang kanyang mga mata ay puno na lamang ng kawalan ng pag-asa at takot. Ang pagbagsak ni Shen Yao ay umabot na sa kasukdulan. Namula ang kanyang mga mata, hinawakan ang braso ni Ji Boxiao. At nagtanong, ikaw ba talaga ang gumawa nito? Bakit mo ginawa ito? Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at sakit. Nakita ni Director Shen na masyadong nabalisa ang kanyang anak, kaya't hinila siya at bumuntong hininga. Para saan pa? Siyempre para alisin si Emma Lu at pumalit sa kanya. Ang mga salitang ito ay parang kulog sa butas ng tainga ni Shen Yao, na lalong nagpahirap para maniwala. Gusto mo ba si Liu Ruyan? Imposible yan. Naiinis na si Director Shen. Pakiramdam niya, paano naman naging ganito kabagal ang kanyang anak? Matagal nang napansin ng lahat na si Ji Boxiao ay may masamang balak, ngunit si Shen Yao ay ganap na walang kamalay-malay. Kahit ako'y napilitang bumuntong hininga. Bulag talaga si Shen Yao para pagkatiwalaan si Ji Boxiao ng ganoon. Hindi niya alam na matagal nang naghahangad si Ji Boxiao kay Liu Ruyan. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nataranta si Ji Boxiao. Malakas niyang itinanggi. Hindi ganoon iyon. Wala akong pansariling hangarin. Nakatitig siya ng may kaba kay Liu Ruyan. Bigla siyang nagpahayag ng isang malaking balita. Inaamin ko na ako ang gumawa ng mga bagay na iyon, ngunit ginawa ko lahat ito para tulungan si Jiang Hao. Nang marinig ni Liu Ruyan ang pangalang iyon, bahagyang nanginig ang kanyang mga mata. Lumingon siya sa akin nang hindi mapalagay. Ang pangalang Jiang Hao ay hindi rin bago sa akin. Siya ang unang pag-ibig ni Liu Ruyan. Maraming taon na ang nakalilipas, sila ay isang kinainggitan na magkasintahang mayaman. Ngunit kinalaunan, bigla siyang iniwan ni Jiang Hao nang walang babala. Ngayon, muling lumitaw ang pangalang iyon, at hindi ko maiwasang magkaroon ng kaunting pag-usisa. Pero ano ang kinalaman ni Jiang Hao dito? Malamig ang mukha ni Liu Ruyan. Ano ang kinalaman ng pagbabalik ni Jiang Hao sa bansa sa mga ginawa mo? Para bang nakahawak si Ji Boxiao sa isang huling pag-asa, sinabi niya. Magkaibigan kami ni Jiang Hao. Noong iniwan kanya, hindi iyon dahil gusto niya. Ayaw kong pareho kayong magsisi dahil sa hindi pagkakaunawaan, kaya't mas pinili kong gampanan ang papel na kontrabida para tulungan kayong magkaroon ng pagkakataong muli. Pagkatapos sabihin iyon, yumuko si Ji Boxiao para bang taos puso siyang nagmamalasakit. Ngunit si Liu Ruyan ay talagang hindi naapektuhan. Dahil sa pansariling kapritsyo mo, nagdulot ka ng malaking pagkawala sa grupo. Kahit ano pa ang iyong dahilan, hindi ka makakatakas sa parusa. Malamig at walang awa ang kanyang boses. Nang makita ni Ji Boxiao ang sitwasyon, alam na niyang hindi siya makakawala. Kaya't ginamit niyang dahilan si Jiang Hao upang subukang bigyan ang sarili ng isang pagkakataon. Ngunit si Liu Ruyan ay nawalan na ng pasensya sa mga dahilang ito. Lumitaw ang pagkasuklam sa kanyang mukha. Dati, sa tuwing kakausapin ko si Liu Ruyan, pagkaraan ng ilang sandali, si Ji Boxiao ay palaging maghahasik ng alitan na nagdudulot ng aming pagtatalo. Si Ji Boxiao naman ay laging nagpapakita ng pagkawalang sala, nagkukunwaring inosenteng biktima. Minsang inakala ni Liu Ruyan na ako ang may kasalanan sa lahat ng problemang ito. Ngunit ngayon, sa wakas ay nakita na niya ang katotohanan. Hindi na nagsalita pa si Liu Ruyan. Malamig siyang nag-utos. E-report sa pulisya. Tuluyan ang nasira si Ji Boxiao. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo. Inilahad niya ang kanyang kamay upang hawakan si Liu Ruyan, ngunit matatag siyang iniwasan nito. Sa kanyang pagkasindak, galit niyang sinigaw. Bakit ganoon ka kalupit sa akin? 10 taon kitang sinundan at ganito mo ako tratuhin. Malamig siyang tumingin sa kanya ni Liu Ruyan at walang ekspresyong sumagot, dahil hindi ka asawa ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang espada, direktang tumama sa puso ni Ji Boxiao. Tuluyan siyang natigilan. Pagkatapos, dumating ang mga pulis. Si Ji Boxiao at ang iba pang sangkot ay dinala, at hindi ko maiwasang sumama sa istasyon ng pulisya upang magbigay ng pahayag.
Sa huling pagkakataon na makita ko si Ji Boxiao, siya ay nasa gitna ng pagkabaliw. Pasigaw niyang sinabi sa akin, tandaan mo ito. Tiyak na hihingi ng diborsyo si Liu Ruyan sa'yo. Huwag kang magdiwang ng maaga. Paglabas mula sa istasyon ng pulisya, ang kapaligiran sa loob ng sasakyan ay tahimik at mabigat. Sumandal ako sa bintana ng kotse, ang isip ko'y puno ng 200 milyon na bayad pinsala. Naalala ko na hindi ako nagpakita ng matinding pagkabahala. Mukhang dahil dito, nawala sa akin ang malaking halagang iyon. Nakaramdam ako ng pagkainis. Bagamat tila kalmado si Liu Ruyan sa labas, narinig pa rin niya ang komplikadong iniisip ko sa loob. 200 milyon. Hindi nagtagal. Lumitaw ang isang abiso sa aking telepono na nagpapakita na 3 milyon ang nailipat sa aking account. Biglang naging blanko ang aking isip. Mekanikal akong lumingon kay Liu Ruyan at nagtatakang tanong, ano? Nagkamali ka yata ng pinadalhan? Tiningnan ako ni Liu Ruyan at seryosong sinabi, pasensya na, dati kitang pinagbintangan ng mali. Ito ang bayad pinsala. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Bagamat tila napakakalma ko, sa loob-loob ko'y sobrang saya na. Mapagbibintaan lang ako at makakakuha ng 3 milyon. Mabuting tao talaga si Liu Ruyan. Bahagyang kumibot ang sulok ng bibig ni Liu Ruyan. Hindi niya inakala na ganito pala ang iniisip ko sa loob. Ang kanyang dating seryosong ekspresyon ay medyo nasira dahil sa panloob na dulang ito. Pagkaraan ng ilang saglit, seryoso pa rin siyang nagtanong. Pagkatapos ng insidente, bakit hindi ka nalang nagsikap na makipagtalo ng maraming beses? Nag-isip ako at sinubukang magmukhang walang pakialam. Sa huli, gusto mo na namang makipagdiborsyo sa akin. Ang pagkakataong ito ay isa lamang dahilan. Totoo man o hindi, pareho lang. Nang marinig ito, nagkunot noo si Liu Ruyan at seryosong tumugon. Mahalaga kung totoo o hindi. At hindi ko kailanman ginamit ito bilang dahilan para hiwalayan ka. Natigilan ako sa loob, ngunit hindi nagpahalata sa labas. Sa loob-loob ko'y nagrereklamo. Ex-asawa, mabuting tao ka talaga. Pero ang pinilit na pag-ibigan ay hindi matamis. Malapit nang umuwi ang dating nobyo mong si Jiang Hao. Mas mabuti bang mag-ayos na ako ng lugar para sa inyo? Napabuntong hininga si Liu Ruyan sa isang iglap. May konting inis sa kanyang puso. Tapos na ang relasyon nila ni Jiang Hao. Wala na siyang balak na muling makipag-ugnayan. Ngunit ayaw din niyang ipagpatuloy ang aking maling akala. Ngunit hindi niya masabi na naririnig niya ang aking iniisip. Kaya't parang nagtatampo niyang sinabi. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Basta't mamuhay ka ng maayos, hindi tayo maghihiwalay. Dahan-dahang pumasok ang sasakyan sa mansyon ng pamilya Liu. Napansin ko na may ilang hindi pamilyar na sasakyan na nakapark sa plaza. Halatang may mga bisita. Pagpasok ko sa pintuan ng sala, narinig ko ang isang pamilyar na boses. Mama, Papa, ito si Li Ziqiao, ang aming ampunin namin ni Rui. Agad na naunawaan ni Liu Ruyan na dumating ang panganay na kapatid at ang kanyang asawa. Wala pa siyang oras na mag-react sa balita tungkol sa pag-aampon nang maramdaman niya ang bigla kong pagbilis ng aking mga hakbang. Agad na naunawaan ni Liu Ruyan na dumating na ang kanyang ate at bayaw. Bago pa man siya makapag-react sa usapin ng pag-aampon ng bata, naramdaman niyang bigla akong bumilis ng lakad. Parang may naamoy akong chismis, wow, may bagong issue na naman. Excited ako, parang hindi na makapaghintay na masaksihan ang isang magandang eksena. Tiningnan ako ni Liu Ruyan na ganito ang pagmamadali ko. Nawalan siya ng pasensya, at inakala pa niyang mukha akong nag-aatubiling makipaghiwalay. Pagpasok namin ni Liu Ruyan, biglang nasira ang tahimik na kapaligiran, lahat ng tingin ay napunta sa amin. Dumating ang katiwala para kunin ang mga damit namin. Nang makita kami ng ina ni Liu, tumayo siya mula sa sopa na puno ng kaba at ang kanyang mga mata ay maingat. Ang ama ni Liu ay nagpanggap na may otoridad pero ramdam ko na hindi rin siya mapalagay. Kaninang umaga nang ako'y isinakay. Nag-alala ang ina ni Liu at tinanong kung ano ang gagawin ni Liu Ruyan, ngunit malamig lang na sumagot si Liu Ruyan, Ma, huwag na kayong makialam sa pagkakataong ito. Bumuntong hininga lang ang ama ni Liu at hinayaan ang kanyang anak na humawak ng sarili nitong usapin. Sa pagkakataong ito, talagang nagkaroon ako ng malaking gulo. Kung hindi mahigpit na haharapin, mahirap panatilihin ang pagkakaisa sa pamilya. Sa totoo lang, ayaw nila ngayong dumalo ang pamilya ng panganay na anak. Ngunit hindi inaasahan na si Liu Rui ay nagpapanik sa tawag, sinabing may sasabihin pa uwi. Walang magawa kaya pinayagan na lang nila silang pumunta. Sumunod ako sa nakagawiang pag-ugali noon, tumango ng walang gaanong emosyon, kumilos ng parang dati kong malamig na ugali. Hindi rin nagbanggit ng marami si Liu Ruyan, binati muna ang pamilya ng panganay na kapatid. Ang mga magulang ni Liu ay nahihiyang tanungin agad ang resulta namin. Kaya naisip nilang unang ayusin ang usapin ng pamilya ng panganay. Biglang may narinig na matalas na boses, ang mag-asawang Liu, naghiwalay na ba kayo? Bakit kung hiwalay na ay sabay pa ring bumalik? Biglang naging malamig ang paligid. Agad namang sumagot si Liu Rui. Pero ang kanyang boses ay parang mahina at walang lakas. Ang kanyang asawa, si Lizay, ay tahimik lang, hinayaan ang kanyang ina na magsalita ng kung ano-ano. Nagkunot ang noo ni Liu Ruyan, na natiling kalmado, hindi kami naghiwalay. Natural na sabay kaming bumalik.
Nang marinig ito ng mga magulang ni Liu, halatang bumunot ng malalim na paghinga ang kanilang mga mukha. Tuwang-tuwa sila. Ngunit ang ina ni Li ay hindi tumigil, nagtakat nagtanong. Hindi ba kumalat na sa mga alta sosyedad na may kasalanan siya? May bahid ng pagkainis sa mukha ni Liu Ruyan. Nais niyang magpaliwanag nang bigla akong magsalita. Kailan naging parte ng mataas na lipunan ang pamilya Li upang marinig ang ganitong balita? Ang pamilya Li ay nagsimula lamang sa tulong ng pamilya Liu, nagtayo ng pribadong ospital, hindi naman talaga itinuturing na mayaman. Ang sinabi kong ito ay nagpaitim ng mukha ng ina ni Li, nanginginig ang boses sa galit, ito ay pang-insulto sa aming pamilya Li. Inosente akong nagkibit balikat at mumiti, matanda na kayo, bakit kayo naging sensitive? Mali ba ang sinabi ko? Paano naging pang-insulto? Sabay mura sa isip. Insulto talaga. Naglagay ka ng buntot ng aso, anong ginagawa mong peke? Binigyan kita ng mukha. Narinig ni Liu Ruyan ang aking mga maiinit na salita sa isip, kaya tumahimik na lamang siya. Hinila niya ako para maupo at mag-usap ng dahan-dahan. Pagkaupo ko lang, napansin ko ang gulat na ekspresyon ng mga magulang ni Liu. Halatang nagugulat sila, parang hindi narinig ng maayos ang sinabi ko. Kahit na boses ko yon. Tila hindi nila nakita na bumuka ang aking bibig. Baka nagbasa lang sila ng galaw ng labi. Kumislap ang mga mata ni Liu Ruyan, sumulyap sa panganay na si Liu Rui. Siya rin ay nagtatakang nakatingin sa akin. Patuloy ang alitan ko at ng ina ni Li, namumutla siya sa galit, kulubot ang mukha. Malamig na sabi niya, talaga namang walang pinag-aralan. Sumeryoso ang mga mukha ng pamilya Liu. Dahil ako ay parte ng pamilya nila sa loob ng ilang taon. Nais sana sumagot ng ina ni Liu, ngunit ako ang naunang nagsalita. Talaga namang hindi na ituro kung paano makibagay sa mababang uri. Pagkatapos sabihin, tiningnan ko ang ina ni Li mula ulo hanggang paa, hindi itinago ang aking pagkasuklam. Si Lizay, na tila pipi kanina, ay hindi na nakatiis. Ang sinabi kong makibagay sa mababang uri ay tila tumama sa kanya. Inalalayan niya ang kanyang ina, na halos mahimatay sa galit, at tumingin kay Liu Rui, may bahid ng pagkadismaya. Si Liu Rui ay nasa gitna ng alitan, tanging nakapagsabi sa kanyang biyenan, "Ma, huwag kayong magalit." Si Muj ay bata pa, walang masamang intensyon. Muntik na akong matawa sa kanyang pagpapatahimik. 24 anyos na ako, kailan naging bata pa? Hindi na rin matiis ng mga magulang ni Liu na makita ang panganay na nahihirapan. Mabilis na namagitan ng ina ni Liu. "Sige na, biyenan, huwag na kayong makipag-away sa mga bata." Si Muje ay hindi maganda ang kalooban ngayon, kaya naging prangka siya. Dahil sinabi na ito ng ina ni Liu, kahit galit ang pamilya Li, hindi na sila makapagpatuloy ng pag-aaway. Saglit na kumalma ang paligid. Si Liu Rui, dahil sa tulong ng kanyang mga magulang ay medyo gumaan ang pakiramdam, ngunit agad siyang na-pressure ng mga mata ng kanyang biyenan at asawa. Tila hindi sila nasisiyahan na si Liu Rui ay hindi pinansin ng kanyang pamilya. Napansin ang kalagayan ng panganay, pinagmasdan ni Liu Ruyan ang bata na naglalaro ng Rubik's Cube. Naalala ang nabanggit ko kanina, direktang itinanong, sino ang batang ito? Sa wakas, nasimulan na ang tunay na usapan. Tinanggal ni Lizzie ang kanyang pagkadismaya at walang emosyong sagot, siya si Lizzie Kiao. Balak naming siyang ampunin. Mula ngayon, siya na ang aming anak. Gusto pa sanang magsalita ni Zikiao, ngunit pinutol siya ni Liu Ruyan. Anong espesyal sa kanya upang magdesisyon kayong ampunin? Sa narinig na ito, nanigas agad ang mukha ng ina ni Li. Dahil ang batang ito ay may pagkakahawig sa aking anak at kay Rui, kaya naisip naming ito ay isang tadhana. Nagpilit na umiti ang ina ni Li. Tumagos ang kanyang mga salita sa puso. Maingat na pinagmasdan ng mga magulang ni Liu si Li Zikiao, at natuklasan na nga na may pagkakahawig siya kay Lizzie at Liu Rui. Ngunit sa pakikinig sa mga salitang ito, lalong naging pangit ang mukha ni Liu Rui, at ang kanyang mga luha ay umikot sa kanyang mga mata. Maging si Li Zikiao ay nagtatago ng kanyang ulo ng mababa, tila may pagkakasala, tunay na kahanga-hanga. Ang totoong gusto ni Lizzie na ampunin ay ang kanyang sariling anak. Si Liu Rui ay walang anak, kaya hindi ba't parang ipapasa ang illegitimate na anak sa labas. Ipapilit kay Liu Rui na ampunin. Ang kapal ng kanyang mukha ay tila mas makapal pa sa pader. Ang buong pamilya Liu ay biglang parang tinamaan ng kidlat. Hindi makapaniwalang nakatingin sa ilang tao sa kabilang sofa. Si Liu Ruyan ay hindi rin makapaniwalang tumingin sa akin, hindi alam kung paano ko nalaman ang mga ito. At ako ay nasa isipan ko pa ring inaalala ang soap opera na ito. Hiniling ng pamilya Li na tulungan ni Liu Rui na itago ang pinagmula ng bata, sinabing dapat ampunin. Kung sasabihin ang totoo, tiyak na magkakagulo ang pamilya Liu. Pinayagan nila si Liu Rui na huwag magdulot ng gulo. Ang gulo ay magdudulot ng hindi pagkakasundo ng dalawang pamilya. Sisisihin siya sa hindi pagkakaroon ng anak, hindi naman pwedeng maputol ang kanilang angkan. May kailangan ba silang manahang trono? Ang aking mga salita sa isip ay lalong nakakagulat. Ang pamilya Liu ay labis na nagulat. Tinitigan ng mabuti si Liu Rui, at siya ay parang lobong nabutas, ang kanyang sama ng loob ay sumabog. Muntik nang takpan ang mukha at umiyak. Sa ganitong eksena, nagsimulang maunawaan ni Liu Ruyan ang aking sinasabi. Biglang naging malamig ang kanyang mukha, agad na malamig na nagtanong kung sino ba talaga ang mga tunay na magulang ng batang ito.
Naisip ba ninyo ito? Kung hindi, ako ang mag-imbestiga. Kung nais maging kamag-anak ng aming pamilya, dapat malinaw ang pinagmulan. Ang isang salita ay nagpabago ng kulay ng mukha ni na Inang Lee at Lizay. Ang kanilang pag-ugali ay nagpamulat din sa mga magulang ni Liu na nagulat. Ang batang ito ay akin. Hindi inaasahan na direktang inamin ni Lizay. Ang mga salitang ito ay nagpagalit kay Ama Liu. Bigla siyang pumalakpak sa ibabaw ng marmol. Muntik nang mahulog ang tray ng katiwala. Nakita ito ng katiwala, iniisip kung kailangan bang bigyan si Ama Liu ng bagay na pambato kay Lizay. Tungkol sa batang ito, wala akong kasalanan kay Liu Rui. Ito ay iniwan ng aking dating kasintahan nang hindi ko alam. Namumutla ang mukha ni Lizay, ngunit pinilit pa rin niyang tumayo sa pagkakataong ito. Ang pamilya Liu ay lalong hindi makapaniwala. Ang galit at pagkabigla ay bumalot sa kanilang mga puso. Tinitigan ko si Lizay. Nakaramdam ako ng hindi kapani-paniwala, hindi maaaring wala siyang kahit anong kahihiyan. Agad na nagpaliwanag si Inang Lee. Kamag-anak, huwag magalit. Nalaman lang namin ang pagkakaroon ng batang ito. Alam ninyo ang nangyari sa kasal ng dalawang pamilya. Ngayon ay hindi na makapag-anak si Rui, at may dugo ng aming pamilya Lee na napadpad sa labas. Iniisip naming ampunin ito, hindi ito makakaapekto sa posisyon ni Rui sa aming pamilya Lee. Namula ang mukha ni Inang Liu sa galit. Kung ganoon, dapat bang magpasalamat ang aking anak na babae sa inyo sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na alagaan ang illegitimate na anak ng inyong anak at ng kanyang dating kasintahan? Ang galing ng inyong pag-isip Hindi na kailangan ni Rui na magdusa sa pressure ng pagbubuntis. At mayroon na siyang handa na anak. Kapag dumaan sa legal na proseso, walang pagkakaiba sa tunay na anak. Patuloy na nagsalita si Inang Lee na ikinagalit ni Inang Liu, hindi na alam kung ano ang sasabihin. Palalabas na ang kanyang anak ay nagdusa ng ganito kalaking kawalan. Dahil pinalaki namin ang panganay naming anak na babae na masyadong maamo, hindi alam kung paano haharapin, kaya natural na umuwi sa amin. Sa ganitong iniisip, direktang nagsabi si Inang Liu, hindi kami pumapayag. Sumang-ayon din si Ama Liu nang may seryosong mukha. Tumingin si Liu Ruyan sa akin na kumakain, tila hindi nababahala. Napabuntong hininga si Liu Ruyan at pumikit, sabay kumain at nakikinig. Kumain muna para kumalma at mahawakan ang usapin. Sila ay nasa tensyon, ngunit hindi napansin ang dalawang taong hindi nakikisama sa sitwasyon. Masama ang mukha ni Inang Lee. Si Lizzie ay hindi gusto na mapigilan ng pamilya ng kanyang asawa, ngunit hindi rin siya makasagot, kaya pinili niyang manakit ng mahina. May hindi magandang tono na sinabi, Rui, hindi ka ba dati tumot? Sumunod si Inang Lee sa moral na blackmail, dapat bang itaboy ang nag-iisa kong tunay na apo? Sa wakas ay nagalit si Ama Liu. Rui, kahit ano pa ang iniisip mo, lagi kaming nasa likod mo. Walang sinumang pwedeng mang-api sa'yo. Lalong naging masama ang mukha ni na Inang Lee at Lizay. Nag-alala si Liu Rui. Bumaba ang tingin kay Lizzie Kiao, kahit na ang bata ay masunurin, may kaunting ginhawa sa kanyang puso. Ngunit sa pag-iisip ng pinagmulan ng bata, nakaramdam siya ng pagkadismaya. Nagbanta si Lizay, Liu Rui. Lalong nag-alala si Liu Rui, nagtanong na parang humihingi ng tulong, hindi ko alam. Nanay, tatay, ano ang iniisip niyo? Si Ama Liu at Inang Liu ay puno ng pagkabigo. Dati si Liu Rui ay mabait, ngunit pagkatapos mag-asawa, bakit siya naging mahina at walang sariling opinyon? Huminto si Liu Ruyan sa pagkain. Napabuntong hininga ng malalim, iniisip na gagawa ng desisyon para sa walang kwentang kapatid na babae, tiyak na hindi pwedeng manatili ang batang ito. Sa sandaling iyon, lumabas ang aking panloob na monologo, Yinyina. Ano ba ang hindi alam dito? Inaapakan ka na nila, hindi ba ito hiwalayan? Para bang may handaan bukas? Ang tatlo sa pamilya Liu ay nanlaki ang mata sa biglaang katotohanang ito. At si Liu Rui ay namutla, ang kanyang unang reaksyon ay tanggihan ang diborsyo, kahit hindi niya ito seryosong naisip. Ngunit ang katigasan ng loob sa kanyang pagkatao ay nagpasya na hindi siya basta-basta susuko. Si Liu Ruyan ang nanguna, malamig na sinabi, ang pagdating ng bata ay nagpapakita na ang nangyari noon ay isang pagkakamali. Iminumungkahi ko ang direktang diborsyo. Laking gulat ni na Inang Lee at Lizzie kay Liu Ruyan, habang si Liu Rui ay walang kwentang nagsabi. Ito ay hindi pagsasala ni Lizay sa akin. Ang mga salitang ito ay nagpawalang saysay sa tatlong tao ng pamilya Liu at muntik ko nang iluwa ang aking kanin. Bumuntong hininga si Liu Rui na tila walang magawa. Ngumiti si Lizay. Totoo rin naman, mahirap sabihin kung sino ang may sala. Ang kanyang ugali ay lalong nagpalubha sa galit ng pamilya Liu. Samantala, namumutla si Liu Rui, tila wala na siyang masabi dahil sa pagkabigla. Bumubuhos ang aking mga iniisip na parang baha. Si Liu Rui ay anak na babae ng pamilya Liu, bakit siya nagdurusa pagkatapos ng kasal? Si Lizzie ay may anak sa iba ngunit matapang pa rin siya. Nagkaroon ako ng kuryosidad at nagpa siyang suriin ang orihinal na kwento. Lumalabas na sina Lizzie at Liu Rui ay magkaeskwela noon. Si Lizzie ay nalasing dahil sa broken heart at nakipagrelasyon kay Liu Rui. Kinabukasan, nakita sila ng kanyang dating kasintahan na si Kiao Meng. Umalis si Kiao Meng na labis ang dalamhati. Kaya napuot si Lizzie kay Liu Rui, iniisip na sinira nito ang pag-ibig nila ni Kiao Meng.
Sa oras na ito, tahimik ang tatlong miyembro ng pamilya Liu. Samantala, lalong naging mayabang si Lizzie at ang kanyang ina. Malamig na sinabi ni Lizzie kay Liu Rui. Isipin mo ng mabuti. Ang pagpapanggap na binibigyan siya ng pagpipilian ay lalong nagpapangiti kay Liu Rui na tanggapin ang kapalaran. Noong magsasalita na siya, muli akong nagsalita ng masama. Anong klaseng tao ito si Lizzie na kumakain ng malambot na kanin pero nagpapakatigas? Ito ang unang beses na nakakita ako ng ganito kahiyahiyang tao. Ang aking sunod-sunod na panlalait ay hindi naging komportable para kay Liu Rui. Gusto niyang sumagot ngunit hindi makapagsalita. Ngunit nagpatuloy ang aking panlalait. Ang pag-inom at pagkawala ng malay ay pawang mga dahilan lamang. Bilang isang lalaki, alam ko na kung walang malay, hindi ka makakagalaw. Ang pag-amin ng kasalanan at pagkawala ng alaala ay pawang kasinungalingan. Gusto lang magpakasasa ngunit ayaw managot. Biglang nagulat sina Liu Ruyan at mga magulang ng pamilya Liu, natigilan din si Liu Rui. Namumutla ang kanyang mukha. Noong si Lizzie ay lasing na sumugod sa kanya, sa una ay lumaban siya. Ngunit mahinang sinabi ni Lizzie sa kanya, gusto lang kitang yakapin, malungkot ako. Ang mga salitang ito ay nagpalambot sa kanyang puso, na pag-akala niya na may gusto si Lizzie sa kanya. Ngunit paggising niya, sinabi nito na siya ang unang kumilos. Ito ang naging dahilan upang isipin ni Liu Rui na siya ang may kasalanan at tinanggap na lamang ang lahat. Ngunit hindi pa tapos ang aking panlalait. At sinabi ni Lizzie na sinira ni Liu Rui ang pag-ibig nila ni Qiao Meng, ginamit ang bata para pigilan siya. Nakakatawa yon. Noong mga oras na yon, dahil hindi siya makipagkumpetensya sa iba, nasira ang kanyang hinaharap, at dahil sa pagtimbang-timbang ng ina ni Lizzie, pinili niyang pakasalan si Liu Rui. Kung hindi, matagal na niyang hinabol si Qiao Meng, hindi siya pinilit ng pamilya Liu, kung hindi ay hindi siya magkakaanak sa loob ng maraming taon. Bakit hindi siya nagdiborsyo? Sa totoo lang, ayaw niyang bitawan ang mga yaman ng pamilya Liu, gusto niyang magpatuloy sa komportableng pamumuhay. Ayaw lang niyang pakawalan, ngunit nagpapakita pa rin siya ng mukhang makatarungan. Sa puso ng pamilya Liu, sumasang-ayon sila sa lahat ng ito. Noong una, si Lizzie mismo ang pumili ng kasal, akala nila may pananagutan siya, ngunit hindi nila akalain na lagi niyang sinisisi sina Liu Rui at ang pamilya Liu. Sa oras na ito, nagulat na tumingin si Liu Rui kay Lizzie. Siya ay palaging nagpapakita ng mataas na moral at mahusay, at sinasabing hindi niya kailangan ang tulong ng pamilya Liu. Ngunit ang mga katotohanan ito na nahayag ngayon ay ganap na sumira sa kanyang pananaw, at hindi niya maiwasang tanungin ang sarili. Ako ba talaga ang may kasalanan sa lahat ng ito? Tahimik na tumingin ang pamilya Liu kay Liu Rui, puno ng pagkawalang magawa sa kanilang mga puso. Palaging inakala ni Liu Ruyan na hindi maganda si Lizzie, ngunit mahal siya ng kanyang ate. Bagaman hindi sila mag-asawang maalab. Hindi naman sinaktan ni Lizzie ang kanyang ate, maliban ngayon. Hindi siya nakikialam sa buhay ng kanyang mga kapatid. Kung may sasabihin man siya, ilan lang. Saan niya malalaman na maraming nakatagong problema? Pagkatapos kong malaman ang chismis na ito, nawalan ako ng gana kumain. Iniisip ko kung maaari kong sirain ang masamang relasyon na ito. Hindi ko direktang masabi ang mga sikretong natuklasan, ngunit iniisip ko kung maaari kong guluhin ang masamang relasyon na ito. Sa oras na ito, lumingon si Liu Ruyan na may seryosong ekspresyon, ate, hindi nagbago ang opinyon ng aming pamilya. Umaasa pa rin kami na magdiborsyo kayo. Kung hindi, hindi namin kayang harapin ang kahihiyan ng aming pamilya. Pagkatapos nito, sa lahat ng bagay ay pipiliin nilang lumayo sa pamilya Li. Ito ay para subukan kung si Lizzie ay talagang para sa kapangyarihan. Nang marinig ito, nag-alala ang ina ni Lizzie at mabilis na tumingin sa mga magulang ng pamilya Liu. Sinabi ng ama ni Liu, ang aming pamilya Liu ay pinamumunuan ngayon ni Ruyan, kung ano ang desisyon niya, iyon ang susundin. Nagbago ang kulay ng mukha ni Lizzie. Mabilis na lumitaw sa kanyang mukha ang galit at kahihiyan, tila siya ay ininsulto. Tahimik ang mukha ng ina ni Liu. Lumapit at hinila ang kanyang anak na babae palapit sa kanya, mabuti na magdiborsyo kayo, hayaan mong ang iyong anak ay maghanap ng ibang asawa. Walang pumipigil sa kanya kung gaano karaming anak ang gusto niya. Ano, ayaw mo bang magdiborsyo? Nagmamadaling hinila ng ina ni Lizzie ang kanyang anak. Nagkunot noo si Lizzie at magsasalita sana, ngunit mumiti ng malamig si Liu Ruyan. Kung nag-aalala ka sa reputasyon, huwag kang mag-alala. Kung magdiborsyo kayo, sasabihin namin na hindi namin kayang tanggapin ang anak sa iba, hindi ito makakaapekto sa iyo kahit kaunti. Sa loob ng maraming taon, marami kaming natulong sa inyong pamilya Li. Hindi mo pa rin ba iniisip na may utang ang aking ate sa iyo? Naging lila ang mukha ni Lizzie, at malamig na tanong kay Liu Rui. Liu Rui, ganoon din ba ang iyong opinyon? Noong nakaraan, kapag hindi masaya si Lizzie, lagi siyang inaalo ni Liu Rui, ngunit sa pagkakataong ito, sa wakas ay nanahimik na siya. Sumigaw ang ina ni Lizzie, hindi ka na maaaring manganak, sino pa ang magkakagusto sa iyo? Malamig na sinabi ng ama ni Liu, ang aming panganay na anak na babae ng pamilya Liu, maraming gustong magpakasal sa kanya. Sinabi rin ng ina ni Liu, kung gusto mo ng anak, mag-ampon ka ng ulila. Basta masaya ang aking anak na babae.
At sa oras na ito, iniisip ko sa aking sarili, ang hindi pagkakaroon ng anak ay problema ba ng isang tao lamang? Baka si Lizzie ang may masamang genetika. Baka kung magpalit ng mas mabuti, sa hinaharap ay maraming anak ang gusto niya. Kaya sinuri ko muli ang mga detalyadong impormasyon. Natuklasan ko na si Liu ay talagang hindi maganda ang katawan at mahirap magkaanak, ngunit hindi naman ibig sabihin na walang pag-asa. Ngunit habang masusing sinusuri, nakita ko ang susi ng problema, si Lizzie ay ilang araw lang sa isang buwan umuwi. Hindi man lang alam kung ilang beses silang nagtatalik sa isang taon. Ang bagay na mababa na ang tsansa, paano siya magkakaanak? Nagulat ang pamilya Liu at tumingin kay Liu. Na mula si Liu, paano naman ito nalaman? Sa ganitong bagay, siya ay laging mahiyain at inakala na ito ay problema ng kanyang katawan. Kaya hindi na niya ito pinag-isipan pa. Galit na galit ang pamilya Liu, paano nagawa ni Lizzie na sisihin si Liu sa hindi pagkakaanak? Hindi man lang siya nagsikap. Kahit mahirap itong ilabas at tanungin, nagkaisa sila na dapat silang magdiborsyo. Bagamat galit din ako sa puso ko, mahirap itong sabihin ng tuwiran. Kakaiba. Kung hindi siya umuwi, saan siya napupunta? Agad na sumagot ang sistema, sa ika-18 palapag ng apartment malapit sa ospital. Sa loob ng 9 na taon, si Lizzie at Kiao Meng ay namuhay ng magkasama bilang mag-asawa. Ang puso ng pamilya Liu ay biglang tumibok ng malakas. Halos mahimatay si Liu. Si Inay Liu ay nanginginig na inalalayan siya. Si Tatay Liu ay may mga ugat sa noon na tumatalon. Parang leon na bumaba sa trono, nakatitig sa biktimang sumasalakay sa teritoryo. Si Liu Ruyan ay yumuko at nag-utos. Ngunit hindi pa alam ng pamilya Li ang bigat ng sitwasyon. Malamig na sinabi ni Lizzie, dahil lang sa maliit na bagay na ito. Makikipag-away ka sa akin. Si Liu ay puno ng kawalan ng pag-asa at nagtanong. Bakit? Akala niya noon ay napilitan lang si Lizzie na pakasalan siya, hindi niya inakala na sila pala ay nagkasama palagi. Ngunit lahat ng sisi ay ibinabato sa kanya. Anong bakit? Talagang hindi ko kayang tanggapin ang batang ito. Ibabalik ko ito bukas. Umurong si Lizzie, ngunit si Liu ay tumingin sa kanyang pag-aalok na tila nagbibigay. Talagang hindi niya napigilan ang pagkakasuka. Ang dating ideal na imahe ng mahusay na estudyante ay tuluyang nawala, naiwan lamang ang kasuklam-suklam na tunay na mukha. Kahit ako na nagmamatsyag ay hindi napigilan ang magsalita, ibalik ang bata, mukhang alam mo kung nasaan ang bata. Baka naman may koneksyon pa kayo. Sa tingin ko, kailangan naming alamin kung may relasyon ka pa kay Kiao Meng. Pinagkanulo mo ang kapatid ko at pinalaki ang inyong anak. Kumibot ang mata ni Lizzie. Nagulo ang boses niya, pinaparatangan mo ako. Tama ang sinabi ng nanay ko, wala kang pinag-aralan. Malamig na sabi ni Liu Ruyan, tumahimik ka. Kung hindi dahil sa hindi namin kayang ilantad na naririnig nila ang iniisip ko. Siguradong mailantad ko ang peking ito. Ngunit itinuro ko ang batang lalaki at sinabi, tingnan mo ang mukha ng anak mo, saka ka magsalita. Hindi na mapigilan ng bata. Anak, nakita mo na ba ang tatay mo? Ang mabuting bata ay hindi dapat magsinungaling. Hindi na napigilan ng bata, hinila ang manggas ni Lizzie at sinabi, Tatay, umuwi na tayo. Si nanay. Sa pagmamadali, hinampas ni Lizzie ang bata sa mukha. Nahulog ang bata sa sahig, may malinaw na marka ng palad sa mukha. Nagulo ang paligid. Nagulat ako, mabilis kong hinila ang bata palapit sa akin. Umiiyak ng malakas ang bata. Si Liu ay nanghinayang, niyakap ang bata at marahang hinimas. Naglakas loob ang bata na magsalita, ang tatay at nanay ay laging magkasama, minsan lang magkahiwalay. Sabi nila ako ay isang anak sa labas. Tanging kung malinlang ko ang tita na ampunin ako ay makikita ko ang liwanag. Alam kong mali ito. Pagkatapos ng mga salitang ito, tahimik na maririnig ang patak ng karayom. Hinila niya ang manggas ni Liu. Humihikbi at humihingi ng tawad. Sa wakas, umiyak na si Liu. Nagmamadaling hinawakan ni Nanay Li ang kanyang anak. Labis na naguluhan, talaga bang? Nagbago ang kulay ng mukha ni Lizzie. Ngunit matigas pa rin ang ulo niyang sabi, kalokohan. Hindi ko inakala na magsisinungaling ang bata para iparatang sa akin. Gusto niyang mapasama ako sa kanyang ina, kaya nagsisinungaling. Liu, hindi ka naman nagdududa sa akin, di ba? Si Lizzie Kiao ay hindi makapaniwalang tumingin sa kanyang ama na puno ng kasinungalingan. Kung hindi dahil sa kakayahan kong makinig, malamang na nilinlang ng pamilya Liu ang pagganap ni Lizzie. Ngunit ngayon, para siyang isang nagpapatawa. Hindi madaling umamin si Lizzie. Sa kanyang pananaw, lahat ng ito ay aking mga sapantaha lamang. Ang kanyang panlabas na imahe ay laging maganda. Sa loob ng 9 na taon, napakaingat niya. Hindi siya nag-iwan ng ebidensya. Kung alam ng pamilya Liu, matagal na sana siyang naaksyonan. At ang salita ng bata ay may ilang porsyentong kapanipaniwala. Higit sa lahat, si Kiao Meng ay malapit ng mag-abroad. Kahit maghinala ang pamilya Liu, hindi nila siya mahahanap. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Liu, kinuha ang prutas na nasa lamesa, at direktang ibinato kay Lizzie. Mabigat ang lalagyan ng prutas. Narinig ang malakas na putok, biglang dumugo ang ulo ni Lizzie. Nagkalat ang mga prutas at bubog sa kanya, at natanggal din ang kanyang salamin. Nagulat siya sa biglaang pagsabog ng dating mahinhing babae. Nababaliw ka na? Galit na tanong ni Lizzie.
Hindi kita niloko kailanman. Ikaw ang nagloko sa akin, ikaw at si Kiao Meng na nagturing sa akin na tanga. Sumigaw si Liu Ruyi ng paos ang mga salitang ito. Ang mga taon ng pighati ay sabay-sabay na lumabas, para siyang nagliwanag. Galit na sabi ni Lizay, huwag mo akong paratangan. Bago siya matapos, biglang inihagis ni Liu Ruyan ang kanyang cellphone sa lamesa. Binuksan ang video call, sa screen ay si Kiao Meng na pinipilit na umupo sa upuan. Bitawan mo ako. Sino kayo? Ito ay labag sa batas na parusa. Sumigaw siya, nanay. Nag-alala si Li Ziqiao. Nagbago ang mukha ni Lizay. Ang boses mula sa screen ay nagpatuloy, Liu. Natagpuan na. Narito ang mga dokumento at bakas ng buhay ni Li, pati na rin ang ilang mga litrato. Ito ang lugar kung saan nakatira ang pamilya ng tatlo. Tuluyang natigilan si Lizay. Biglang hinampas ng latigo ang kanyang mukha. Umalinggaw ang sigaw. Patuloy na pumapalo ang latigo. Iyon ang latigo para sa pangangabayo na ibinigay ng katiwala kay Amang Liu. Sa loob ng maraming taon, pinalaki pa nila ang anak sa labas ni Liu Ruyi at ng iba. Nagalit si Amang Liu at gusto nang manakit. Si Lizzy ay nahulog sa lupa, talunan. Hinarap ang galit na si Amang Liu, halos mawala sa sarili. Nakalimutan pa niyang tumakas. Sumigaw si Inang Li, iligtas ang anak ko. Tumakbo rin si Li Ziqiao. Huwag niyo pong saktan si tatay. Pakiusap, wag na po. Nang makita ang bata na humarang sa latigo, tuluyang huminto si Amang Liu. Diborsyo. Lizay, makikipaghiwalay ako sayo. Ang malakas na sigaw ni Liu Ruyi ang narinig. Diretsong nag-utos si Liu Ruyan sa kabilang dulo ng telepono, kolektahin ang lahat ng ebidensya ni Lizay. Sa sinabing ito, si Mu Fengwen. Nangangahulugan ito ng legal na aksyon. Ang katapusan ay tanging pag-alis ni Lizzy na walang dala. Maraming taon ng pagsisikap ay mawawala sa isang iglap. Sumigaw si Lizay, hindi nyo ito magagawa, Liu Ruyi. Ikaw ang may kagagawa ng lahat. Bakit ako ang sinisisi mo? Kahit nakasama ko si Kiao Mengdi. Pero binigyan pa rin kita ng titulo. Ano pa ba ang gusto mo? Ang walang kahihiyang pahayag na ito ay... Nagulat ang pamilya Liu na naroon. Hiniling ko ba sa iyo na bigyan ako ng titulo? Nagtatakang tanong ni Liu Ruyi. Umisi si Lizay, ang pamilya mo ay may kapangyarihan. Pinilit nila ako nang hindi ko namamalayan. Kung hindi kita pinakasalan, magkakaroon pa ba ako ng lugar sa larangan ng medisina? Umiiyak na nagtanong si Liu Ruyi. Lizay, napakahipokrito mo at kasuklam-suklam. Sa wakas ay nagising si Liu Ruyi. Tama yan. Si Lizzy ay isang taong nanlalait sa nagbibigay sa kanya. Sinabi ko rin yon sa aking isipan. Nang marinig ito ni Liu Ruyi, matatag niyang itinaas ang kanyang baba at tinitigan ng masama si Lizay. Isa kang parasitiko. Ang pinakaayaw na tawag ni Lizzy ay binanggit. Liu Ruyi, ano ang sinabi mo? Sinabi kong parasitiko ka. Dala mo pati ang iyong pamilya maging parasito. Walang hiya ka. Liu Ruyi, ikaw. Sino ang sinasabi mo? Ikaw ang umagaw ng aking lalaki. Inagaw mo ang lahat sa akin. Ikaw ang walang hiya. Si Kiao Meng ay sumigaw mula sa kabilang dulo ng telepono. Hindi niya makalimutan ang kasuklam-suklam na itsura ng kanyang kasintahan kasama si Liu Ruyi sana. Nais sana niyang balikan si Lizay, ngunit narinig niyang napilitan itong magpakasal. Hanggang sa malaman niyang buntis siya. Bakit hindi mo ito inangkin noong mga nakaraang taon? Ang asawa mo ay ayaw makipaghiwalay dahil sa kapangyarihan. Ikaw ay isang iniwan lang. Wala kang karapatan sumigaw. Si Liu Ruyi ay parang baril. Matalim na sumuntok pabalik. Hindi ba't ang pamilya mo ang nangapi sa amin? Ginamit ang kinabukasan ni Lizzy bilang panakot. Kung hindi ako magtitiis. Kahit hindi niya ako pakasalan, mahal niya ako at babantayan ako magpakailanman. Iiwan kanyang mag-isa sa bahay. Iyon ang aking paghihiganti. Nang marinig ito, hindi ko mapigilang magkomento. Si Lizzy ay talagang isang eksperto sa iye. At masyadong nagpapalinlang. Umiti si Liu Ruyi, ako ay tanga. Ikaw Kiao Meng tanga ka rin. Lizay, noong una pinagbantaan ka ba ng aming pamilya? Alam mo sa iyong puso. Huwag kang magpanggap na biktima. Gusto mo akong kontrolin sa moral na mataas na lugar. Sa totoo lang, umakyat ka sa pamilya Liu para sa iyong kinabukasan. Tinalikuran mo ang iyong tinatawag na tunay na pag-ibig. Huwag mo akong sisihin sa lahat. Hindi ko yon tatanggapin. Ang mga salita ni Liu Ruyi ay tila yumuyurak sa puso ni Lizay. Naging masama ang kanyang mukha. Agad na nagsalita si Kiao Meng. Huwag kang manira kay Lizay. Tumawa ng malamig si Liu Ruyi. Ayos lang. Kung ganyan ang tingin niyo, gagawin na lang ng pamilya Liu na totoo. Pagkatapos naming magdiborsyo. Malalaman niyo kung ano ang kapangyarihan at pang-aapi. Ang mga salita ni Liu Ruyi ay nagpabulalas kay Lizay. Liu Ruyi, bakit ka naging ganito? Ha, ngayon ay nag-aalala ka na. Ibig sabihin, alam mo na noon pa na hindi naman nilayon ng pamilya Liu na saktan ka. Sa wakas ay nagising si Liu Ruyi. Natuklasan niya ang laro ni Lizay. Nang makita ito ni Inang Li, agad niyang hinawakan ang kamay ni Liu Ruyi. Ruyi, hindi kailanman tatanggapin ni nanay ang babaeng yon. Si Lizzy ay nagkamali rin. Bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon, pakiusap, bilang pabor kay nanay. Tingnan mo gaano siya kahirap na pinalo. Sapat na yon. Hinarang siya ni Inang Liu. Si Inang Li ay napilitang hilahin si Lizay. Pinilit siyang humingi ng tawad at mangako.
Magsorry ka na. Gusto mo bang sirain ang pamilya Lee? Si Lizzie ay napilitang halos lumuhod, ang kanyang mga mata ay unti-unting nalilito, sa wakas ay sinabi. Hindi ako makikipaghiwalay, Ruli, mali ako. Hindi lang ako masaya, hindi ako nasisiyahan, talagang mahalaga ka sa akin, Lizay. Si Kiao Meng ay sumigaw na parang baliw, nasaktan siya sa sinabi ni Lizay, totoo ba ang sinabi ni Liu Rui? Niloko ako ni Lizay, sumigaw si Lizay, tumahimik ka. Talagang marunong yumuko at tumayo, napakasakit tingnan, hindi ko napigilang magkomento. Ngumiti si Liu Ruyan ng malamig, ebidensya ay malinaw, Lizzie wala kang pagpipilian. Huwag mag-arte, mabilis na tumingin si Lizzie kay Liu Rui, ngunit tanging kasuklam-suklam na tingin ang nakita. Napagtanto na ang problema ay walang solusyon, biglang sumigaw si Kiao Meng, Lizay. Huwag mong kalimutan ang bata, sumigaw si Lizay sa takot, sinabi kong tumahimik ka. Ayaw mo na ba ang bata sa iyong tiyan? Gusto mo ba, anak? Si Kiao Meng ay buntis, ito ay direktang nandidiri sa buong pamilya Liu, tila si Lizzie Kiao ay nalaman lang. Napatanga, hinawakan ni Lizzie ang braso ni Limu at Lizzie Kiao, sinabing sumuko na. Ito ang kasalanan ko kay Rui, handa akong makipaghiwalay, kahit anong paghihiganti ay okay lang. Sana lang huwag madamay ang iba, naisip ko, tumakbo ng mabilis. Natatakot ba siyang saktan siya ulit? Pakiramdam ko masyadong mabilis magbago si Lizzie, akala ko ang ganitong walang hiyang tao. Ay magpupumilit pa, hindi rin nag-isip ng sobra ang pamilya Liu, ngayon gusto lang nilang mawala ang pamilya Li. Hindi na gustong manatili sa iisang espasyo, ang tatlo sa pamilya Li ay umalis na nanginginig, ngunit si Lizzie Kiao ay lihim na tumingin sa amin. At si Liu Rui na umiiyak sa bisig ng kanyang ina, sa hindi malamang dahilan ay biglang tumingala, nagkasalubong ang tingin ni Lizzie Kiao. Sa isang saglit, parang may kumalabit sa kalooban, tila napansin ang kilos ni Lizzie Kiao. Biglang hinila siya ni Lizay ng malakas, si Lizzie Kiao ay natumba, nakita ang masamang mukha ni Lizay. Natakot ang puso, umiti si Lizay ng mapait, lumingon sa amin na may malupit ng ngiti. Ganito mo ako hiyain, si Liu Rui at ang pamilya Liu, magsisisi kayo. Ang mukha ni Lizzie ay kumislap ng baluktot na kasiyahan, habang pinapanood ang pag-alis ni Lizay, hindi ko napigilang magkomento. Kung hindi dahil sa sobrang pang-aapi, hindi rin siya magdurusa, masasabi lang na may hustisya. Ngunit sayang ang bata, malamang mapapalo sa bahay, talagang masama ang magulang ngunit mabuti ang anak. Pero kakaiba, bakit papayagan ang sariling anak na tawagin ang kaaway na nanay? Paano nila naisip yon? Si Liu Ruyan ay nakikinig sa aking mga bulong-bulong, tiningnan ako, may komplikadong ekspresyon sa kanyang mga mata. Akala niya hindi na kailangang mag-alala, at sa isip ay naisip para saan pa. Para maging kwalipikado ang batang ito na magmana ng mga bahagi ng pamilya Liu at Li, iyon ang naisip ni Liu Ruyan. Ngunit bigla akong parang pana na tumakbo patungo sa tatlo ng pamilya Li na papunta sa pinto, hinawakan ko ang braso ni Lizzie Kiao. Tapos sinipa ko ng malakas ang likod ni Lizay, naging dahilan upang siya at si Limu ay mahulog sa lupa, ang hiyawan ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa oras na yon narinig ng pamilya Liu ang aking sigaw sa isip, Sistema, may sakit ka ba? Binigyan mo ako ng chismis pero may twist, muntik nang magkaroon ng malaking problema, ngayon lang. Mula sa sistema nalaman ko ang plano ni Lizay, pinalitan niya ang bata na kanilang isinilang, si Lizzie Kiao ay talagang anak ni Liu Rui. Ang buong bulwagan ng pamilya Liu ay nabigla, hindi makapaniwala na ito ay totoo, nang marinig ang balitang ito. Si Liu Rui ay halos tumigil sa pag-iisip, hindi makapaniwala na ang kanyang anak ay pinalaki ni Lizay sa tabi ni Kiao Meng. Sa halip na patay na, si Lizzie Kiao ay nabigla sa kalagayan ng kanyang ama at lola, gustong lumapit. Ngunit hinawakan siya ni Liu Ruyan, tiningnan ni Liu Ruyan ang batang mukha. Lumitaw sa kanyang isip ang alaala ng maagang panganganak ni Liu Rui. At ang nakita ay patay na sanggol, sa puso ay may hinala na lahat ay maaaring manipulahin, pagkatayo ko. Nakita ko si Lizzie na puno ng dugo sa mukha, sumigaw ng galit, ngunit biglang nakita sa likod ko si Lizzie Kiao na hawak ni Liu Ruyan, at ang mga mata ng pamilya Liu na parang nakatingin sa patay, naramdaman ni Lizzie na bumaliktad ang kanyang dugo. Mabilis akong naghanap ng dahilan, pakiramdam ko si Lizzie Kiao ay sobrang kamukha ng pamilya Liu, at hindi siya kamukha ng iyong kabit. Si Lizzie ay nautal na nagsabi, anong kalokohan ang sinasabi mo, ngunit ipinilit ko ang aking argumento. Gusto kong pigilan siyang dalhin ang inosenteng bata, lumingon ako kay Liu Ruyan na may pagmamakaawa, hindi ba sa tingin mo kamukha? Sagot ni Liu Ruyan ng matatag, kamukha niya ang ate ko, hindi ako naniniwala na ito ay nagkataon. Ang kanyang matatag na ekspresyon at walang kondisyong tiwala ay nagbigay sa akin ng panandaliang ginhawa, tumingin si Liu Ruyan kay Lizay. Sinabi, ang pamilya Liu ay may pagdududa sa pagkakakilanlan ng batang ito, susuriin namin. Si Lizzie ay nagulantang, akala niya ay makakapaghiganti siya sa pamilya Liu, ngunit biglang nagbago ang lahat. Ganap na hindi niya inaasahan, nabaliw na ba kayo, si Lizzie Kiao ay anak ko at ni Kiao Meng. Ang anak ni Rui noong mga taon na yon. Hanggang sa oras na ito ay napagtanto niya na hindi niya talaga kayang panagutan. Ang mga kahinat na ng pagkakalantad ng bagay na ito.
Matapos harapin ang malamig na tingin ni Liu Ruyan, alam niya na kahit anong depensa niya ay hindi mababago ang desisyon ni Liu Ruyan. Tapos na ang wakas, at ang kanyang katahimikan ay hindi sinasadyang nagpatunay ng lahat. Si Li Ziqiao ay napakaliit pa rin. Tila naiintindihan niya ang ilan, ngunit ang kanyang isip ay hindi pa rin maintindihan. Nais niyang kusang kumawala kay Liu Ruyan upang hanapin ang kanyang ama. Kahit na ang kanyang ama ay palaging malamig sa kanya, at ang kanyang ina ay hindi rin mabuti sa kanya. Ngunit iyon ang kanyang mga magulang. Biglang isang mainit na yakap ang dinala. Isang paos na hikbi ang sumugod. Si Li Ziqiao ay tumingala at nakita ang maamong tiyahin. Hinawakan ng tiyahin ang kanyang mga balikat. Puno ng pagtataka ang mukha, may luha sa mga mata, ngunit pinilit na dilat ang mga mata. Gustong makita siya ng malinaw. Nanginginig na hinawakan ng tiyahin ang kanyang pisngi, napakasakit kaya walang masabi. Pagkatapos, ang tiyahin ay direktang nahimatay sa lupa. Agad siyang inalalayan ni Li Ziqiao. Ang ina ni Liu ay sumugod din, niyakap si Li Ziqiao, parang, "Siya ang aking apo." Sa wakas ay napagtanto niya na ang bata ay kamukha ni Liu Ruyi at Liu Ming noong bata pa sila. Ang ama ni Liu ay nanginginig sa galit. Lumapit kay Li Zi at hinila siya palabas. Ang katiwala naman ay pinigilan ang natarantang ina ni Li. Pagkaraan ng kalahating oras, tinawag ni Liu Ruyan ang ambulansya. Sa ilalim ng takip ng gabi, ang buong pamilya Liu ay pumunta sa isa pang ospital na pinuhunan ng pamilya Liu. Si Qiao Meng ay sa pilitang dinala rin. Hanggang sa sandaling ito, sa kanya nakita si Li Zi na may maraming bali at walang malay, at si Li Ziqiao na protektado ng buong pamilya Liu. Mabilis na lumabas ang resulta ng paternity test. Si Liu Ruyi ay may hawak na ulat, niyakap si Li Ziqiao at umiyak na parang gustong maubos ang luha ng isang buong buhay. Si Li Ziqiao ay nagtatakang tumingin sa gusgusin na si Qiao Meng binuksan ang bibig, ngunit hindi makasigaw ng nanay. Tanging tanong sa kanya, bakit? Si Qiao Meng ay sumuko na at walang pakialam. Galit na sumigaw, ito ang utang ninyong mag-ina sa amin. Ikaw na bastardong bata. Dapat ay pinatay na kita noon upang bayaran mo ang buhay ng aking anak. Tuluyan nang umiyak si Li Ziqiao ng masiraan. Ang pagmamahal sa magulang ay tuluyang nasira. Ang trahedyang ito ay hindi ko rin mapigilang maging kalmado, kaya tinignan ko na lamang ang kalagayan ni Qiao Meng. Matapos manganak si Qiao Meng ng patay na sanggol, sinisi niya si Liu Ruyi. Kaya nang ipanganak ang anak ni Liu Ruyi, pinahintulutan niya si Li Zi na ibigay ang bata sa kanya. At pumayag si Li Zi dahil sa kawawang pagmamalaki. Ngunit ang anak ng karibal sa pag-ibig, paano naman siya pakikitunguhan ni Qiao Meng ng mabuti? Si Li Ziqiao, sa ilalim ng pag-aalaga ng masasamang mag-asawa, ay naging mahiyain, sensitibo, at payat. Hanggang sa muli na namang nagbuntis si Qiao Meng, gusto nilang mahalin ng buong puso ang kanilang anak, at itinuring na sagabal si Li Ziqiao. Kaya nagkaroon sila ng masamang ideya. Bago sila natagpuan ng pamilya Liu, nagpapantasya pa si Qiao Meng na manganak ng kanyang sariling anak. Upang si Li Ziqiao ay palaging nasa panig nila, at tuyain si Liu Ruyi na hindi makilala ang kanyang anak. Pumalakpak. Dalawang malinaw na sampal. Nawalan ng kalmado ang ina ni Liu, mariing sinampal si Qiao Meng sa mukha. Namaga ang kanyang pisngi at dumugo ang labi. Ang dating galit na si Qiao Meng ay tuluyang natakot nang makita ang malamig na tingin ng ama ni Liu. Bulong-bulong niyang sinabi, buntis ako, hindi niyo ako pwedeng saktan. Lumapit si Liu Ruyan at malamig na sinabi, hindi namin gagalawin ang iyong anak. Ang pamilya Liu ay laging sumusunod sa batas. Ngunit babayaran niyo ang lahat ng inyong ginawa. Nang gabing iyon, agad na pinalitan ng ama ni Liu ang pangalan ng bata bilang Liuxi. At dinala siya at si Liu Ruyi pauwi. Pag-uwi, si Liuxi ay inaantok na. Dahil siya ay isang bata na lumalaki pa. Si Liu Ruyi ay hindi lumalayo sa bata. Dumating din ang ama at ina ni Liu upang bisitahin. Puno ng pagmamahal ang mukha. Sa wakas, dumating din si Liu Ruyan. Nagtanong ang ina ni Liu, nasaan si Xiao mo? Sumagot si Liu Ruyan, umuwi na sa kwarto para magpahinga. Nagtipon ang pamilya Liu. Maliban kay Liuxi na mahimbing na natutulog, pinag-usapan nila ang mga pangyayari noong araw na iyon. Ang ama ni Liu ang unang nagsalita, talaga bang naririnig natin ang iniisip ni Xiao mo? Maikling ipinaliwanag ni Liu Ruyan ang nangyari sa kumpanya noong araw. Sa kasalukuyan, tayo lang ang nakakarinig. Ang kanyang iniisip ay parang normal na pagsasalita ng tao. Kapag malayo, hindi naririnig. Nag-insert si Liu Ruyi, sa pagkakataong ito, salamat sa kanya sa paghahayag ng katotohanan. Kung hindi, ako at si Xiaoxi ay maaaring hindi na magkakilala sa buhay na ito. Naaalala ko, nakakatakot, patuloy ni Liu Ruyan. Sa palagay ko, kamakailan ay nakakuha siya ng ilang uri ng superpower. Ang marinig natin ang kanyang iniisip ay aksidente lamang. Iminumungkahi kong mapanatili ang kasalukuyang kalagayan. Si Liu Ruyi ay medyo nagbuntong hininga, parang may nagbago kay Xiao mo. Naalala niya noong kababalik lamang niya sa pamilya Liu. Noong bago lang ako sa pamilya Liu, nararamdaman niyang ako ay reserve. Nang maglaon, narinig kong nagrereklamo ang aking ina. Na kami ni Liu Ruyan ay parang mag-asawang may sama ng loob. Naalala rin ng ina ni Liu, sa totoo lang, ganito si Xiao Mu noong bata pa siya, mapaglaro at palabiro.
Ngunit mula nang mamatay ang kanyang mga magulang at inapi siya ng mga kamag-anak, nagbago ang kanyang pagkatao. Ngayon tila siya na ang tulad noong bata pa. Tinapik ng ama ni Liu ang balikat ni Liu Ruyan sa madaling salita. Si Xiaomu ay hindi lamang tumulong sa iyo na linisin ang problema, kundi iniligtas din ang iyong ate at pamangkin. Dapat mong suklian siya ng mabuti. Dagdag ng ina ni Liu, si Xiaomu ay matigas ang bibig ngunit malambot ang puso. Sa totoo lang, siya ay isang taong may pagmamalasakit. Maging mas mapagbigay ka, paalala ni Liu Rui, dahil ikaw ang pumayag sa kasal. Huwag mong hayaan na maging katulad ko ang kanyang buhay. Inaasahan ng pamilya na pahalagahan ako ni Liu Ruyan at sana ay mapabuti ang relasyon ng mag-asawa. Kung talagang hindi kaya, huwag hayaang magwakas sa puot, sabi ni Liu Ruyan na tila nag-isip. Bibigyan ko siya ng pera, sabi ni Liu Ruyan. Natahimik ang tatlong miyembro ng pamilya Liu, naisip na mababa ang emotional quotient ni Liu Ruyan. Tuloy ni Liu Ruyan, gusto niya ng pera. Kahapon, binigyan ko siya ng pera. Masaya siya, sabi niya. Pero bigla siyang nakasimangot. Bahala na. Hindi siya marunong humawak ng pera. Mas mabuting ako na lang ang mag-invest para sa kanya. Hindi alam ng pamilya kung bakit. Ngunit masaya pa rin sila dahil sa paningin nila, handa si Liu Ruyan na maglaan ng oras para sa akin. Gayunpaman, ang iniisip ni Liu Ruyan ay, kung magdiborsyo, kailangan kong bigyan siya ng parte. Kung hindi magdiborsyo, hindi niya matatanggap na gamitin ng asawa niya ang pera para sa ibang babae. Pagkatapos, nagplano si Liu Ruyan na bumalik at kausapin ako tungkol sa invest. Bago siya kumatok, narinig niya ang boses ng aking puso mula sa loob, isang sigaw ng pagkagulat. Ano ba? Bakit lahat sila Tatay Liu, Nanay Liu, at Liu Rui ay nagpadala sa akin ng pera? Siguro pasasalamat dahil hindi sinasadyang nailantad ko ang lahat. Mabubuting tao sila. Kasama ng nauna. Ang kabuuan ng aking ipon ngayon ay 10 milyon. Sa isang araw, nakatanggap ako ng 10 milyon. Kahit magdiborsyo kami ni Liu Ruyan at ako'y umalis na wala, hindi na ako matatakot. Maliit na babae, manipis na baywang. Bigla akong nakarinig ng katok. Binuksan ko ang pinto at nakita si Liu Ruyan na nakatayo roon, may pagtataka ang mukha habang nakatingin sa akin. Hindi ko napigilan ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko maiwasang hulaan, ano ang pakay niya. Nagbibigay din ba siya ng pera bilang pasasalamat? Dadagdagan ang puhunan. Diretsahang sabi ni Liu Ruyan. Ibigay mo sa akin ang lahat ng pera mo. Natigilan ako. Patuloy niya. Invest ko ito para sa'yo. Palagin ang pera, garantisadong kita walang talo. Nagulat ako. Talaga? Tumango si Liu Ruyan. Pag-isipan mo at puntahan mo ako. Pagkatapos sabihin yon, bumalik siya sa kanyang silid. Kahit na gusto ko lang magpahinga at maging tamad pagkatapos ng muling pagkabuhay. Alam ko rin ang kahalagahan ng pamamahala ng pera. Sa pag-iisip ng alok ni Liu Ruyan, lalo akong naintriga. Bilang isang batang matagumpay na entrepreneur, tiyak na mas magaling siya sa invest kaysa sa akin na ordinaryong tao. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, agad akong tumakbo at kumatok sa pinto ni Liu Ruyan. Matagal na katok bago bumukas. Nakabalot si Liu Ruyan ng bathrobe. Basang-basa ang buhok. Agad na bumilis ang tibok ng puso ko. Tumingin siya sa akin. May pagtataka ang ekspresyon. Ngunit sa isip ko, na-imagine ko ang kanyang manipis na baywang. Ang towel na ito ay malaki at puti. Narinig niya ang aking iniisip na mula ang mukha ni Liu Ruyan pagkatapos ay inayos ang kanyang bathrobe. Mahinahon niyang sinabi, kagagaling ko lang sa paliligo kaya naantala ang pagbukas ng pinto. Mabilis akong sumagot, walang problema. Sa loob, masayang sumigaw, nice. Pinilit kong alisin ang aking tingin sa kanyang kagandahan. Sa sandaling mag-transfer ako, nag-umpisa ang labi ni Liu Ruyan at nagtanong. Nakapag-isip ka na ba? Sa oras na yon, ang pamilya Liu ay nakatayo sa pinto, tensyonadong nakikinig. Bahagya akong tumango at sinabi. Mayroon akong 10 milyon dito. Invest mo para sa akin. Nagtinginan ang pamilya Liu, hindi inaasahan na mayroon pala akong ganito kalaking pera. Tumango si Liu Ruyan. Ngunit nagtanong pa rin ako, paano ka siguradong walang talo? Lahat ng invest ay may panganib. Seryoso siyang sumagot, kung malugi, ako ang sasagot. Gagarantiyahan ko na ang iyong puhunan ay hindi magkakaproblema. Nang marinig ito, nagkahalo ang pagtataka at pag-aalinlangan sa aking puso, ngunit naisip ko na dahil sinabi niya yon. Bakit pa ako magdadrama? Kaya dagdag ko, sige, transfer ko na lang sa'yo mamaya. Hindi, mas mabuti na 9 milyon lang ang i-invest. Medyo nagtaka si Liu Ruyan. Ngunit bago siya makapagsalita, nagpatuloy ako sa pagpapaliwanag, mag-iwan ako ng 1 milyon sa kamay. Para sa mga hindi inaasahang pangangailangan. At saka, maaari bang pumili ng invest na may monthly dividend? Ang nasa isip ko ay magkakaroon ako ng fixed income bawat buwan at makapagpahinga ng payapa. Bahagyang sumimangot si Liu Ruyan. Kung kailangan mo ng pera, gamitin mo lang ang card. Umiti ako at sinabi. Alam ko, pero gusto kong maramdaman ang saya ng pag-aani bawat buwan, hindi ba pwedeng? Kumislap ang mga mata ni Liu Ruyan. Marahil narinig niya ang aking iniisip, pinalambot niya ang boses at sinabi, sige. Naiintindihan ko. Tandaan ko na ang huling bayad sa iyong trabaho ay pumasok na, bukas ay dapat ipadala sa iyo.
Mga 1 milyon din yon, kaya ang invest ay 1 milyon pa rin. Laking gulat ko. Talaga? Tandaan ko na ako ay isang hamak na artist lang, bakit may ganito kataas na bayad? Walang emosyong sumagot si Liu Ruyan, sa pagkakataong ito ay mas mataas. Lubos akong naniwala sa kanya. Puno ng pangarap para sa hinaharap ang aking isip. Samantala, ang mga taong palihim na nakikinig ay nagtinginan sa isa't isa. Nakalulungkot para sa akin, iniisip na kulang ako sa seguridad kaya marami akong mga maliliit na iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang naramdaman ni Liu Ruyan na may malamig sa kanyang likuran, kaya't nagsalita siya. Kung may sobra pang pera sa hinaharap, maaari mo itong ipagpatuloy sa akin, tutulungan kitang mag-invest. Bulong ko sa isip, si Liu Ruyan maliban sa hindi pagbibigay sa akin ng buhay mag-asawa ay perpekto. Nang lumabas ang kaisipang ito, hindi ko maiwasang mamula, halatang narinig din ito ni Liu Ruyan. Biglang uminit ang kanyang mukha, umiinit ang tenga, natatawa ako sa isip. Nakita ng tatlong nag-SP ang eksenang ito at palihim na tumawa, nang ma-excite ang utak ko ay nagsimulang mag-isip ng kung ano-ano. Sa totoo, ang babaeng sobrang ganda, may nakalapit na ba sa kanya? Sigurado akong wala, lalo pang naging komplikado ang ekspresyon ni Liu Ruyan, tanging nakatitig na lang siya. Sa kanyang reaksyon, halos hindi ko mapigilang tumawa, ngunit biglang tumingin si Liu Ruyan ng matalas sa malayo. Tila may napansin, agad na umiwas ang tatlong nag-SP sa siwang ng pinto, nagkunwaring wala silang narinig. Ngunit hindi mapigilan ang kuryosidad, paminsan-minsan ay sumisilip, sa gitna ng di angkop na mga tawa ay. Bigla akong hinila ni Liu Ruyan sa loob ng kwarto, tumingin sa listahan ng imbitasyon sa party, sinabi kong sayang. Alam lang ang pangalan, hindi ko matandaan ang mukha, kundi maaari ko nang malaman kung may chismis. Ang mga chismis sa mga mayayamang pamilya ay napakarami, ang mga miyembro ng pamilya Liu na nag-uusap sa sofa ay biglang nagambala, sino ba naman ang hindi matutuksong makinig sa chismis? Kamakailan ay marami akong nakuhang chismis, pati na ang tungkol sa kasambahay na nililigawan ng katiwala ay nalaman nila. Araw-araw silang nag-enjoy sa chismis, tanong ng ama ni Liu, makakarating ba si Liu Ming? Dati kasing sinabi na nasa bundok siya nagpe-film, walang signal, ang pangatlong anak na si Liu Ming ay nasa showbiz. Isa siyang sikat na artista, sabi ni Liu Ruyan, kakatapos lang makipag-ugnayan sa akin ang nakababatang kapatid na lalaki at sinabing tiyak na uwi. May mahalagang bagay. Sabihin mo, nang marinig ito, tumahimik ang pamilya Liu. Medyo kakaiba ang ekspresyon, nagtaka ako, hindi ko napigilang buksan ang sistema ng chismis. Gusto pala ni Liu Ming na palitan ang kanyang mapapangasawa. Dati ay may kasunduan siya sa panganay na anak na babae ng pamilya Chu, pero palagi niyang gusto ang bunso. Ang panganay ay may masamang reputasyon, ang bunso naman ay pinupuri ng lahat, hindi naman nagulat ang pamilya Liu nang marinig ito. Dahil halata naman ang ipinapakita ni Liu Ming, hindi sila tutol sa malayang pag-ibig, natatakot lang silang gawing magulo ang sitwasyon ng matigas na ugali ni Liu Ming. Dahil gusto ni Liu Ming na palitan ang kasunduan, hintayin na lang siyang umuwi at pag-usapan ang angkop na paraan, biglang. Napabuntong hininga ako, sa isip ko sinabi, noong bata pa si Liu Ming ay muntik nang mahulog. Ang panganay na anak na babae ng pamilya Chu ang nagligtas sa kanya, pero ang gusto niya ay ang nakababata, labis na nagulat ang pamilya Liu. Hindi ba ang bunso ng pamilya Chu ang nagligtas kay Liu Ming noong bata pa? Sa araw ng party, umuwi ng maaga si Liu Ruyan para maghanda. Nag-ayos din ako, ibang-iba ang kasuotan ko ngayon, hindi tulad ng dati na magulo. Suot ko ay isang maayos na Amerikana, nang makita ko siyang lumapit, mabilis akong lumapit. Sinabi ni inay na sabay tayong lalabas para sumalubong sa mga bisita, tumango si Liu Ruyan, nakita niya akong tumitingin sa kanya. Medyo hindi natural, nang makita si Liu Rui na dala si Liu Xi para magpaganda, parehong humanga ang ina at anak sa aking itsura. Napangiti si Liu Rui, tingnan mo ang gwapo ng asawa mo, tumango si Liu Xi nang masunurin. Talagang gwapo, nahiya ako sa papuri, iniba ko ang usapan. Sa tingin mo, sino ang mas maganda, si Tia o ang nanay mo? Namula si Liu Xi. Si nanay ang pinakamaganda, humanga si Liu Rui at hinawakan ang ulo ng anak, mabilis na naging close ang kanilang relasyon. Kung tungkol kay Lizzie at Kiao Meng, kasalanan nila ang pagbibigay ng masyadong maliit na pagmamahal, kaya mabilis na sumagot si Liu Xi. Sabi ni Liu Rui, ang activity ni Rongrong na pag-ipon ng sining ay bihira, tiyak na hindi na siya babalik. Si Liu Rong ang ika-4 na anak na babae ng pamilya, kasalukuyang nagpipinta sa ibang lugar pagkatapos. Pumunta kami ni Liu Ruyan sa harap ng gate para maghintay ng mga bisita, sunod-sunod na dumating ang mga bisita, karamihan ay may masamang tingin sa akin. Dahil sa naunang insidente ng Liu Group, hindi lang naayos ang katotohanan kundi natanggal din ang ilang empleyado. Lalo na ang aking manager na direktang inalis at hinabol ang kompensasyon. Sa pagkakataong ito ay lubos akong sinuportahan ni Liu Ruyan, marami ang nag-akalang maghihiwalay talaga kami noon. Maraming mayayamang binata ang naghihintay kay Liu Ruyan na isang mahusay na babaeng si, kahit na ikalawang kasal ay okay lang. Ngayon ay hindi pa ako maalis, ang kanilang plano para sa pagkakasal ay nasira na, hahaha.
Natutuwa ako sa isip, naririnig ni Liu Ruyan ang aking mayabang na iniisip, hindi ito nagpapakita sa mukha. Patuloy na inaasikaso ang mga bisita, di nagtagal dumating ang pamilya Chu. Pero ang dapat na 4 na tao ay 3 na lang, isang mag-asawa na nasa gitnang edad at isang babaeng may payak na mukha. Siya ay parang walang interes sa paligid, puno ng malamig na aura, nakasuot siya ng damit. Ang buhok ay mahaba at tuwid, walang anumang dekorasyon, hindi talaga mukhang anak ng mayayaman. Ruyan, matagal na tayong hindi nagkita, lalo kang naging mahusay. Lumapit si Chu at masiglang bumati. Si Ginang Chu ay masigla ring sumagot. Tuluyan akong hindi pinansin. Ako naman ay walang pakialam, pinagmamasdan sila ng may pagtataka. Ang aking tingin ay napadako sa babaeng nasa likuran. Ang babae ay tumingin sa akin at tumango bilang pagbati, medyo magalang. Ikaw ba si Chuxinyu o si Chuxweki? Diretso kong tanong. Kahit na may alaala ako sa mukhang ito, malamang ilang beses ko na siyang nakita. Ngunit hindi ko matukoy dahil sila ay kambal na magkapatid. Sa ganitong oras, sino ba ang makakaalam? Natigilan si Chuxinyu. Si Chu at Ginang Chu ay nagulat ding tumingin. Ako si Chuxinyu. At ang pangalawang dalaga. Hindi siya sumama. Nagtatakang tanong ko. Ang mga mata ni Chuxinyu ay nagdilim, bumaba ang tono. May magdadala sa kanya. Napansin ni Chu at Ginang Chu ang maling tono ni Chuxinyu at agad na tumawa. Ang aming Sixweki ay nasa paggawa ng pelikula. Siguradong hindi sasapit kung sasama siya sa amin kaya. Hindi pa nila natatapos ang sasabihin. Isang sports car ang pumasok. Ang mga sasakyan ng mga bisita ay nakapark sa labas, tanging ang sariling sasakyan ng pamilya Liu ang pinapasok. Matapos bumukas ang pinto, lumabas ang isang lalaking nakaistilong pananamit, halos 6 o 7 bahagi ang pagkakahawig kay Liu Ruyan. Ngunit may dagdag na mapagmataas at masamang hangin. Tinanggal niya ang kanyang salamin sa araw, mukhang napakakakit-akit. Maraming batang bisita ang nagsimulang magtsismis. Si Liu Ming iyon, kamakailan lang pinanood ang kanyang serye. Ang gwapo, naging fan na ako niya. Mamaya, hahanapin ko siya para magpa-picture. Sayang may fiance na siya, kung hindi ay. Ang kasama ng kanyang mga magulang ay ang kanyang fiance na si Chuxinyu. Ang nasa passenger seat ay, binuksan ni Liu Ming ang pinto ng passenger. Inalalayan ng isang babae palabas. Ang babaeng iyon ay may mahabang tuwid na buhok, parehong-pareho ang mukha kay Chuxinyu. Ngunit nakasuot ng puting mahabang damit, malambot ang mga mata at kilay. Salamat, Kuya Ming. Mag-ingat ka, aalalayan kita. Ang mga bisita sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Nang makita ng mag-asawang Chu na tila hindi maayos ang bunsong anak, agad silang nag-alala at lumapit. Sinta, ano ang nangyari? Nasugatan? Nag-aalalang tanong ni Ginang Chu. Wala naman. Nasprain lang ako sa paggawa ng pelikula, walang malaking problema. Sobra lang ang reaksyon ni Kuya Ming. Paliwanag ni Chuxweki. Huwag masyadong pahirapan ang sarili sa paggawa ng pelikula. Paano kung talagang masaktan ka? Aalalayan kita. Hindi natapos ni Chu ang kanyang sasabihin dahil siniko siya ni Ginang Chu. Hindi napansin ni Liu Ming, inalalayan si Chuxweki sa loob. Pumasok muna tayo, saka napag-usapan. Hindi makatayo si Chuxweki, ilang tao ang nag-alalay kay Chuxweki habang naglalakad. Si Chuxinyu naman ay naiwan na parang invisible na tao. Hindi siya lumapit para alagaan ang kapatid, hindi rin tumingin sa matalik na galaw ng kanyang fiance at kapatid. Malamang sanay na siya. Pinagmamasdan ko ang lahat ng ito nang may chismis hanggang sa sila ay dumating sa harapan. Noon lang nakita ng mag-asawang Chu si Chuxinyu. Kumunot ang noo ni Liu Ming. Si Chuxweki na kanyang inaalalayan ay tila natakot, sinubukang itulak ang kanyang suporta. Ate, dumating ka. Huwag kang mag-misunderstand. Kuya Ming ay dahil lang nasaktan ako kaya niya ako sinundo, walang ibang ibig sabihin. Ikaw. Huwag kang magalit, sabi niya at umurong ang katawan. Tila sobrang takot kay Chuxinyu. Nagbago ang tingin ng mga tao sa paligid. Balita na si Chuxinyu ay madalas mang-api sa kapatid. Mukhang totoo. Hinawakan ni Liu Ming ang braso ni Chuxweki at pabulong na binabalaan si Chuxinyu. Huwag mo siyang takutin. Ito ay bahay ng Liu. Kung maglalakas loob kang apihin siya. Hindi kita bibigyan ng mukha. Hindi man lang tumingin si Chuxinyu kay Liu Ming, isang mapang-uyam na mapait na ngiti lang ang sumilay sa kanyang mga labi. Sinyo, ang kapatid mo ay nasugatan, hindi ka man lang nagpakita ng pag-aalala. Sino ang pinagpapakitaan mo ng malamig na mukha? Hindi nasisiyahang sabi ni Ginang Chu. Tama na. Huwag kang magalit sa bahay ng bisita, nakakahiya. Pumasok na tayong lahat. Mabigat na sabi ni Chu. Hindi na pinansin ni Liu Ming si Chuxinyu, inalalayan si Chuxweki sa loob. Sa sandaling iyon, isang kakaibang boses ang narinig sa tainga ni Liu Ming. Siya si Kuya Muje, ang asawa ng pangalawang ate. Bigla ba akong nabulag? Nangyari ito sa harap ko. Bakit wala akong nakita? Ang sinasabi nilang galit, nakakatakot, malamig na mukha, pag-aalboroto, si Chuxinyu ba yon? Si Chuxinyu mula simula hanggang dulo ay hindi nagsalita sa kanila. Natigilan si Liu Ming, hindi niya ako nakita. Paano ko nasabi ang ganoong bagay? At ano ng kalokohan ang sinabi niya? Narinig ni Liu Ruyan ang aking pagrereklamo, nakita niyang huminto si Liu Ming at tumingin na parang nakakita ng multo.
Biglang naliwanagan ang kanyang isip. Pagkatapos ay sinabi kay Liu Ming, "Yiming, sumama ka sa akin sa pag-aalaga ng mga bisita." Kahit mahinahon ang tono, walang puwang para sa kompromiso. Nang marinig ito ni Liu Ming, may kaunting sama ng loob sa kanyang mukha. Unahin ko munang alalayan si Xueki sa loob. Siya ay mahirap kumilos, ngunit bago siya nakatapos magsalita, muling lumabas ang aking bulong. Baka baliw lang ito. Naroon na ang kanyang mga magulang at ate, pero siya pa ang mag-aalaga. Kahit na boyfriend siya, hindi na aangkop sa ganitong okasyon. Si Liu Ming ay nalito sa sunod-sunod kong mga reklamo. Galit na tumingin sa akin. "Ikaw ah." Hindi ko alam kung bakit niya ako tinitingnan. Akala ko ibinabati niya ako kahit na hindi maganda ang tono. Subalit ayon sa aking alaala, hindi kami magkasundo ni Liu Ming. Mula pagkabata, hinahangaan niya si Liu Ruyan. Ngunit dahil sa kasal ni Liu Ruyan, puno siya ng galit sa akin na kanyang bayaw na kaedad lamang niya. Hindi niya ako tinulungan sa industriya ng showbiz. Kahit na sa harap at likod ng tao, hindi niya ako tinatawag na bayaw. "Mingjej," tawag ni Xueki kay Liu Ming nang tumigil ito. Inakala niyang tumitingin ito kay Xuexinyo habang siya ay nagmamakaawang tumingin. "Mingjej, mas mabuting samahan mo si ate. Ako ay okay lang mag-isa." Si Xuexinyo na tahimik lang kanina. Sa wakas ay nagsalita. "Ito ay utos ng pangalawang Ginoong Chu na manatili si San Xiao para magsilbi, walang kinalaman sa akin." Biglang natahimik si Xueki, namumula ang kanyang mga mata. Anong klaseng ugali ito? Ang mag-asawang Chu ay biglang nag-alab ang damdamin. Si Liu Ming ay natigilan. Hindi napansin ang pag-iyak ng babaeng katabi niya. Lumingon siya sa malamig na mga mata at biglang nakaramdam ng kakaiba. Sa oras na yon, may isang tinig na muling umalingaw-ngaw. "Ayayay. Galit na galit ako. Kahit hindi ko kakilala si Xuexinyo, hindi ko na kaya manood. Kaya nagsalita ako. Sinabi ko lang na si Liu Ming ang pinanatili ng asawa ko, hindi ko binanggit si Xuexinyo." "Anong ibig mong sabihin sa linyang iyon?" Taos puso kong tanong, walang akusasyon sa tono. Para bang nagtatanong lamang. Biglang tumahimik ang paligid, naging kakaiba ang kapaligiran. Maraming tao ang nakaunawa. Tama nga, hindi naman posibleng pati si Xuexinyo ay manatili para magsilbi. Paano na isangkot ni Xuexeki yon? Likas na naramdaman ng pamilya Chu na may masama akong balak kay Xuexeki at nais nilang sumagot. Ngunit mahinahong sinabi ni Liu Ruyan, maaaring may maling pagkakaintindihan ang lahat. Ako ay tumukoy lamang sa aking nakababatang kapatid. Pagkatapos, tiningnan niya ako ng isang sulyap, ang tawag niya sa akin ay asawa ko. Mas magandang pakinggan kaysa dating asawa, ang pagkakaintindihan ng dalawa ay nagpamula ng pamumula ng mukha ni Xuexeki. Sandaling hindi makapagsalita, tanging walang magawang pagtingin kay Liu Ming. Nagulat din si Liu Ming. "At ang iyong ate ay itinutuwid lang ang iyong sinabi, paano naman naging parang inaapi ka?" Patuloy ko. "Pinagalitan ka ng iyong tatay sa harap ng lahat, nahihirapan din kaming mga puno ng pamilya. Kung may hindi pagkakaintindihan, maaari kaming tumulong na ayusin." Si Xuexeki, na laging nasa maayos na kalagayan, ay natigilan sa mga salitang ito. Nagulantang din ang pamilya Chu, tumingin kay Liu Ruyan. Si Liu Ruyan ay walang ekspresyong nagsabi. Medyo nahiya ang pamilya Chu, ngunit hindi sila makapagalit. Sa susunod na sandali, ngumiti ako at sinabi kay Xuexeki, "Ang sinabi mong papuntahin si Liu Ming kasama si Xuexinyo ay hindi tama. Hindi dapat ganyan ang sasabihin." Nagulat ang mga tao sa paligid, akala nila ako ay nagsasalita para sa pamilya Liu na nagpapatunay na sina Liu Ming at Xuexeki ay isang mag-asawa, kaya huwag siyang magsalita ng mga bagay na nagpapababa sa sarili. Si Xuexeki ay tumingin sa akin na may pag-asa. Hindi ko napigilan ang aking sarili na magsalita ng may malasakit. Sinabi ni Xuexeki na okay lang siya mag-isa, ngunit ang iyong mga magulang ay nakatayo sa tabi mo. Paano mo hindi nakikita ang iyong mga magulang? Kung talagang hindi kaya, mayroon ka namang kapatid na babae, tiyak na hindi ka iiwan mag-isa. Ang mga salitang ito ay nagbago ng ekspresyon ng mga nanonood. Sa wakas, may isang tao sa karamihan ang nagsabi, "Hindi ba ito green tea?" Ako hindi. Sa wakas ay nag-alala si Xuexeki. Ang kanyang mga luha ay agad na pumuno sa kanyang mga mata. Tinapik ko ang kanyang balikat at pinatigil ang kanyang pag-iyak. Masayang sinabi, "Mabuti, napagtanto mo na hindi ka nag-iisa." Ang mukha ni Xuexeki ay naging kulay berde, kahel, dilaw, lila, at iba pa. Si Liu Ming ay nagulat sa lahat ng nangyari. Ano ba ang nangyari kanina? Ako ay mapagkakatiwala ang nagulo, si Liu Ruyan ang nag-ayos. Nang si Xuexeki ay magsisimulang umiyak ng malakas upang bawiin ang lahat. Diretsong yumuko si Liu Ruyan at gumawa ng kilos na pakiusap, tinapos ang lahat. Ang pamilya Chu ay parang may galit na hindi maipahayag. Nalilitong dinala si Xuexeki sa bulwagan. Bago umalis, lumingon si Xuexinyo at tumingin sa amin. Ang kanyang mga mata ay may pagkalito. Tila ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ang ganitong sitwasyon. Nang umalis na ang lahat. Sa kanatauhan si Liu Ming, "Ano ba ang ginagawa niyo?" Si Xuexeki ay napakasimple. Tiyak na hindi sinasadya, nagkamali lang siya sa pagsasalita. "Bakit niyo siya pinahiya?"
Sa kanyang pananaw, ang pagkakamali ni Chuksueki ay maaaring patawarin, kaya si Chuksinyo, na walang ginawa, ay dapat mahiya. Nagtanong ako ng may pag-usisa. Si Liu Ming ay natahimik. Si Chuksinyo ay madalas umiiyak kay Xueki. Payagan siyang mapahiya ng isang beses ay wala namang masama. Tunay na kapatid. Tumingin ako kay Liu Ruyan. Si Liu Ruyan ay hindi nasisiyahan na tumingin kay Liu Ming. Aming, hindi itinuro sa atin ng mga magulang na maging personal laban sa bagay. Maaari kang magpabor at magmahal, ngunit dapat mong malaman na pag-ukulan ng pansin ang katotohanan. Huwag mong isipin na si Liu Ming ay mahigit 20. Ngunit sa harap ng pagsaway ng pangalawang ate, siya ay masunurin pa ring nakikinig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang kasiyahan. Tunay na walang pag-unawa. Totoo nga na ang pamilya Liu ay may henyo ng manhid na tamis. 3 patak ng luha ng green tea, mahusay na pag-arte. Ang mga premyo ba sa pag-arte na yon ay binili ng pamilya Liu? Paano hindi niya makita na ang green tea ay umaarte? Nang nais ni Liu Ming na sumagot, ang boses ng aking puso ay tumunog. Tiyak na mawawala. Kung gusto niya ang green tea, araw-araw magiging parang entablado. Ayaw kong maging pamilya sa ganitong tao. Mas mabuting maghiwalay na lang. Si Liu Ming ay natahimik, nagulat na tumingin kay Liu Ruyan. Si Liu Ruyan ay nahihiya. Umuubo, pinutol ang aking ligaw na pag-isip. Ako at si Aming ang bahala dito. Pumasok ka na, sabi ni Liu Ruyan. Mabuti. Pumasok upang makilala at makinig tsismis. Masayang umalis ako. Si Liu Ming ay puno ng pagdududa na tumingin kay Liu Ruyan. Si Liu Ruyan ay hindi nagsalita pa ikot-ikot. Ibinigay ang impormasyon tungkol sa akin. Si Liu Ming ay nakatayo ng matagal. Sa wakas ay nagsalita, kailangan bang tumawag ng psychologist? Hindi. O kaya'y isang master. Si Liu Ruyan ay gumamit ng malamig na tingin upang pigilan ang iniisip ni Liu Ming. Sumimangot si Liu Ming. Kaya talagang alam niya ang lahat. Sinabi ni Liu Ruyan, gusto niyang malaman ang anuman ay magagawa niya. Si Liu Ming ay nanatiling may pagdududa. Siya ba ang pinakamalakas na artista sa industriya ng libangan? Kumikislap ang mga mata ni Liu Ruyan. Balak mo bang sabihin ngayon ang tungkol sa pagpapalit ng kasunduan sa pag-aasawa? Nagulat si Liu Ming. Ngunit hindi nito sisirain ang pagtitipon para sa pagkilala sa pamilya. Magiging pribado ito sa huli. Tumango si Liu Ruyan, ipinapakita na naintindihan niya. Maingat na nagtanong si Liu Ming, wala namang tumututol, di ba? Sigurado ka ba na si Chuksueki ang gusto mo? Hindi si Chuksinyo. Kumislap sa isip ni Liu Ming ang mga mata ni Chuksinyo. May hindi ka nais-nais na pakiramdam sa kanyang puso. Siyempre si Xueki, siya ay masyadong mahina. Kailangan niya ng proteksyon ko. Si Chuksinyo ay nagsiselo sa kanyang kapatid na babae at hindi mabuti kay Xueki. Hindi ko gusto ang ganoong ugali niya. Si Liu Ruyan ay walang reaksyon. Ito ay nagpapakita na si Liu Ming ay nagsisimulang makonsensya. Alam ko na ang kambal na magkapareho ang mukha. Pero gaano man karami ang paghihirap ni Xueki, pinutol agad ni Liu Ruyan ang usapan. Bawat tao ay may pananagutan sa kanyang sariling buhay. Kung iyon ang napagdesisyonan mo, ayos lang. Bumuntong hininga si Liu Ming. Sa pamamagitan ng salamin sa sala, nakita niya si Chuksinyo na nakatayo mag-isa sa isang sulok, nakayuko at nakatingin sa basong hawak niya. Tila malungkot at nalulungkot siya. Tumingin si Chuksinyo sa labas. Pusang inilihis ni Liu Ming ang kanyang tingin. Kahit malapit na nilang wakasan ang kasunduan sa kasal, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Magulo ang isip ni Liu Ming. Sandaling nakipag-usap sa mga bisita bago tumakas. Hindi komportable si Chuksinyo nang makitang pinupuri ng kanyang mga magulang si Chuksueki. Tumingin siya sa paligid at nagpa siyang pumunta sa banyo. Papasok na sana siya nang. Bigla siyang itinulak papasok. Napasigaw siya sa takot, ngunit may tumakip sa kanyang bibig. Sa isang saglit, ipinako siya ng isang lalaki sa dingding. Nakilala ni Chuksinyo ang nasa harap niya, isang hindi gaanong kakilalang mayamang binata sa industriya. Kaya't galit siyang tinitigan. Lalong nagalit ang lalaki at inabot ang kanyang palda. Nagmumura at sinusubukang samantalahin siya. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, malakas na itinulak ang pinto. Pumasok si Liu Ming at pinalipad sa isang suntok ang lalaki. Pagkatapos ay sinabi kay Chuksinyo, mag-ayos ka na. Pagkatapos ay inihagi sa kanya ang kanyang Amerikana at kinaladkad palabas ang lalaki. Kinaladkad siya ni Liu Ming sa likod bahay at sinipa ng malakas ng ilang beses. Sumigaw ang lalaki. Liu Ming, baliw ka ba? Bakit mo siya ipinagtatanggol? Hindi ba't nakikipagrelasyon ka sa kapatid niya? Malamig na sabi ni Liu Ming kahit sino pa siya. Hindi ito dapat mangyari sa bahay ng Liu. Bumangon ang lalaki mula sa lupa, siya ang nakipaghiwalay sa akin. Tapos iniwan niya ako ulit. Hindi ba ako dapat humingi ng paliwanag? Biglang nagalit si Liu Ming. Ngunit napahinto siya ng isang katiwala na lumitaw, pangatlong binata, bumalik ka na at asikasuhin ang mga bisita. Hinahanap ka ng pangalawang binibini. Natigilan si Liu Ming, biglang narinig ang malamig na boses ni Chuksinyo. Hindi ako yon. Si Chuksueki yon. Siya ang nagdulot nito. Ngumiti ng may pang-uyam si Liu Ming, gusto mo ring isisi kay Xueki ang ganoong kawalang katuturang bagay. Namutla si Chuksinyo. Nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Gusto niyang magpaliwanag ngunit walang lakas.
Nagpatuloy si Liu Ming. Palaging nagkasala si Xueki sa'yo. At dahil iginagalang ang kasunduan sa kasal, hindi kami naging opisyal. Ngayon, pakiramdam ko hindi ito karapat-dapat. Wakasan natin ang kasunduan sa kasal. Ang tanging pakakasalan ko ay si Xueki. Nasasaktan ng husto si Xuexinyu. Ang damit na hawak ay nahulog sa lupa. Hindi na siya tiningnan ni Liu Ming at umalis ng tuwid. Nakangiting mapait na sinabi ni Xuexinyu, huwag kang mag-alala, hindi na maulit. Pumayag akong kansilahin ang kasunduan sa kasal. Pagkatapos ay bumuntong hininga at sinabi, talaga nga. Maliban kay Lola, sa mundong ito, kahit ang mga magulang o ang batang lalaking nangako noon na poprotektahan siya magpakailanman, ay maniniwala lamang kay Xuexueki at pipiliin si Xuexueki. Narinig ni Liu Ming ang kanyang sinabi. At napakibot ang kanyang puso, ngunit hindi niya napigilang sabihin, sige, makikipagtulungan ka naman pala. Binalaan kita, huwag ka nang gagawa ng masama kay Xueki. Hindi ako magdadalawang isip. Ang kanyang sinabi ay naputol ng isang panunuya. Dumating kami ni Liu Ruyan. Nagtatakang tanong ni Liu Ruyan. Ano ang nangyari? Bakit kayo nag-aaway dito? Hindi ba't sinabi nating pag-usapan ito mamaya? Nang dumating kami, narinig lang namin ang pagtatalo ni na Liu Ming at Xuexinyu. Hindi namin alam ang nauna. Galit na sabi ni Liu Ming. Wala. Napansin ni Liu Ruyan na sira ang damit ni Xuexinyu, akala niya ay hindi desente. Inutusan niya ang kasambahay na samahan siya para magpalit ng damit. Habang aalis na kami kasama si Xuexinyu, hindi ko napigilang mag-isip. Kanina lang, sinabi ni Liu na mula nang iligtas siya ni Xuexueki, siya na lang ang nasa puso niya. Dapat ko bang sabihin sa tangang ito na mali ang kanyang kinikilalang babaeng nagligtas sa kanya? Ayoko na lang sabihin sa kanya. Kasalanan niya naman kung magkamali siya. Natigilan si Liu Ming, tila nagulantang sa aking mga naiisip. Pagkatapos, nagalit siya ng husto. Tatalunin sana niya ako, ngunit malamig na sabi ni Liu Ruyan, Liu Ming. Tumahimik ka. Hindi makapaniwalang tumingin si Liu Ming sa kanya. Ako at ang kasambahay ay walang maintindihan. Kaya sinamahan na lang namin si Xuexinyu na umalis. Pagkaalis namin, hindi na napigilan ni Liu Ming at sumigaw kay Liu Ruyan. Itinuro ni Liu Ruyan ang direksyon ko at galit na sabi, ate, narinig mo ba? Nagkunot noo si Liu Ruyan at tanong, sabi mo pakakasalan mo si Xuexueki. Kung ang nagligtas sa iyo noong bata ka ay si Xuexinyu at hindi si Xuexueki, ganoon pa rin ba ang desisyon mo? Nang dilala si Liu Ming, akala niya ay nagkakamali siya ng narinig. Tila napakawalang katuwiran sa kanya, kaya malakas siyang nagpaliwanag. Ako ang nakaranas, hindi ba ako ang nakakaalam kung sino ang nagligtas sa akin? At alam ng mag-asawang Chu at Xuexueki. Pati na si Xuexinyu na si Xuexueki ang nagligtas sa akin. Hindi naman ito kailanman tinutulan ni Xuexinyu. Paano ito magkakamali? Tahimik na tumingin si Liu Ruyan sa kanya, ipinakita na lubos siyang naniniwala sa aking sinabi. Umaasa lang siya na kapag lumabas ang katotohanan, ay magdesisyon si Liu Ming para sa sarili niya. Huwag siyang mag-assume kung tungkol sa kung mali ba o hindi. Maaari nating kumpirmahin ng personal. Ngunit kailangan mong isipin kung sakaling mali. Sino ang pipiliin mo? Tahimik si Liu Ming ng ilang sandali, pagkatapos ay sa wakas ay nagsalita. Ang gusto ko kay Xueki ay ang kanyang pagiging dalisay at mabait. Kahit wala ang utang na loob ng pagliligtas, pipiliin ko pa rin siya. Nagkunot noo si Liu Ruyan, nagpakitang walang magawa. Pagkalabas ni Xuexinyu na nakapagpalit na ng damit. Gusto ko sanang may sabihin sa kanya, ngunit hindi ko alam kung paano magsimula. Sa pamamagitan ng sistema ng chismis, nakita ko ang pinagdaanan ni Xuexinyu. At medyo naawa ako sa kanya. Kahit na wala akong pamilya mula pagkabata at akala ko sapat na ang hirap ko. Hindi ko inaasahan na si Xuexinyu, kahit may mga magulang, ay mas mahirap pa ang buhay kaysa sa akin na ulila. Siya at si Xuexueki ay kambal. Dahil lamang si Xuexueki ay ipinanganak na mahina, dinala siya ng mag-asawang Chu sa ibang bansa para magpagamot. Si Xuexinyu ay iniwan kay Lola para alagaan. Kaya hindi siya malapit sa kanyang mga magulang. Samantalang si Xuexueki ay nag-isa sa pagmamahal ng mga magulang. Pagbalik nila sa bansa, pinagmalupitan si Xuexinyu. Hindi ko napigilang tanungin siya, sigurado ka bang gusto mong tanggalin ang kasunduan kasal kay Liu Ming? Ayon sa chismis na ibinigay ng sistema. Mula noong 5 taong gulang si Xuexinyu, si Liu Ming na lang ang nasa puso at mata niya. Siya ay walang alinlangang tumango. Gusto ko pang may sabihin. Ngunit sumuko na siya. Kaya ko na lang siyang hinikayat, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Napakagaling mo. Kung iwan mo ang mga masasamang tao na ito, mas magiging masaya ka. Nagulat siya nang tumingin sa akin, hindi inaasahang tatatak ang aking sinabi sa kanyang puso. Ngumiti siya ng bahagya at sabi, "Salamat, gagawin ko." Pagkatapos ay bumaba siya ng hagdan. Nakasabay pa nga namin ang pamilya Chu na bumati kay Liu Ruyan. Ang mag-asawang Chu ay mayakap si Xuexueki, tila nakalimutan nila ang presensya ni Xuexinyu. Tinanong ng ina ni Liu na saan si Xuexinyu. Walang pasensyang sabi ng asawa ni Chu. Ang babaeng ito ay masyadong walang modo. Hindi alam kung saan nagpunta. Nag-aalalang sabi ni Xuexueki. Baka hanapin ko na lang si ate. Ang kanyang maamong itsura ay nagpapakita na si Xuexinyu ay tila nag-alboroto ng walang dahilan. Hindi ko napigilang magsalita, ano na naman ito? Hinahanap ba ninyo kami?
Nang makita nila akong kasama si Chuksinyo, nakasuot siya ng isang asul na damit na pang-party na bagay sa kanyang maputing balat. Paliwanag ni Liu Ruyan, nabasa ang damit ng bisita. Pinapunta ko siya sa kasambahay para linisin. Tinanong ng ina ni Liu, bakit hindi mo sinabi kanina? Malamig na sabi ni Liu Ruyan. Walang pagkakataong magsalita. Isang pangungusap lang ang nagpaiyak sa tatlong miyembro ng pamilya Chu, napahiya at nainis. Nararamdaman ang mga mapang-asar at nagtatanong na tingin ng mga tao. Nais ni Chuksueki na maghukay ng butas at itago ang sarili. Bakit pagdating sa pamilya Qin? Lahat ay hindi maganda. Kasalanan nito ni Chuksinyo. Galit na tiningnan ni Chuksueki si Chuksinyo na papalapit. Kaya naisip niyang magpaliwanag, si ate pala ay nagpalit lang ng damit. Akala ko galit ka sa akin. Ang mga magulang ni Chu ay sinisirin si Chuksinyo sa kahihiyan na ito, ngunit si Xinyu ay malamig na tiningnan si Chuksueki pagbalik. Ang galit sa kanyang mga mata ay tila sumasabog, ang nangyari sa banyo kanina. Tiyak ni Chuksinyo na may kinalaman ito kay Chuksueki. Hindi niya alam kung kailan siya muling napilitang sumalo ng sisi para kay Chuksueki, ngunit napilitan si Chuksinyo na pigilan ang galit, umupo sa tabi at walang imik. At si Liu Ming, na kanina ay naliligaw ng isip, ay natauhan lamang nang makita si Chuksinyo, ang kanyang mukha ay patuloy na nagbabago. Mas lalong nagulo ang kanyang isip, hindi siya makapaniwalang ang taong nagligtas sa kanya noon ay si Chuksinyo, at sa kapalihim na galit na tumingin sa akin. Uy, ano ang mga pangalan ni Chu at Yanye? Chu, tahimik kong tanong kay Liu Ruyan. At matapos sabihin ni Liu Ruyan, ang mga miyembro ng pamilya Liu ay umayos ng upo, nagpapakita ng interes sa chismis. Ganun pala, sinabi ko na bakit nagkamali sa pagkakakilala ng tagapagligtas, lumalabas na ang tatlong mag-anak ay nagtulong-tulong sa pandaraya. Sa aking isip, ang pamilya Liu ay mas naniwala sa paliwanag na ito, ngunit bakit hindi alam ni Chuksinyo ito? Nang makita ang reaksyon ng pamilya Liu, palihim na nagalit si Liu Ming, naghahanda na panoorin kung paano ako kumakalat ng kasinungalingan. Kasunod, sa kanilang isip ay lumitaw ang aking boses, kung ganito ang kalkulasyon, ito ang unang pagkakataon na inagaw ni Chuksueki. Ang bagay na pag-ari ni Chuksinyo. Bahagyang nagbago ang mukha ni Liu Ming, palihim na sumulyap kay Chuksinyo. Si Liu Ming at Chuksinyo ay magkaklase sa loob ng bansa. Ang summer camp kung saan nangyari ang aksidente ay nasa bansang pinaggamutan ni Chuksueki. Si Liu Ming noong panahon na iyon ay isang bata pa lamang na may 10 taong gulang, ngunit sa ilalim ng kasunduan ng kanilang mga lola, siya ay naging fiancé ni Chuksinyo. Natural na kailangan niyang makilala ang pamilya Chu, iyon ang unang pagkakataon na makita ni Liu Ming si Chuksueki, na nakatira sa ospital, ngunit mukhang isang prinsesa na Pino. Dahil si Chuksueki ay unang beses na makakita ng gwapong binata tulad ni Liu Ming, at narinig niyang ito ang fiancé ng kanyang ate. Na para bang eksklusibo itong pag-aari ng kanyang ate. Kaya nag-iyakan siya upang makasama si Liu Ming, ang inggit ay sumisira sa pagkatao. Kung ikukumpara kay Chuksinyo, siya ay nakatanggap na ng perpektong pagmamahal at lahat ng atensyon mula sa mga magulang, ngunit gusto pa rin niyang agawin ang mga bagay ni Chuksinyo. Dahil sa palagay ni Chuksueki, kung wala si Chuksinyo, ang mga yon ay dapat sa kanya. Si Liu Ming ay napahinga ng malalim. Sa tingin niya, si Chuksueki ay hindi ganoong tao, noong panahong iyon, totoong umiiyak si Chuksueki sa ospital. Naisip lang niya na ang batang may sakit ay kaawa-awa, sana ay may maglaro sa kanya, at dahil sa mukhang kamukha ni Chuksinyo. Naawa si Liu Ming, ngunit sa sinabi ko lang, si Chuksueki ay may perpektong pagmamahal ng mga magulang at lahat ng atensyon. Ano naman ang mayroon si Chuksinyo noong panahong iyon? Tila itong fiancé niya lamang, sa pag-isip na ito. Parang may pumalo kay Liu Ming na isang masakit na suntok, umugong ang kanyang ulo, ang aktibidad na dapat ay para kina Liu Ming at Chuksinyo. Dahil sa pag-iyak ni Chuksueki na naospital, gusto niyang makipaglaro kay Liu Ming at ayaw niyang pumunta ang kanyang ate. At ang aktibidad na iyon ay hindi maaaring biglang salihan, kaya sa huli, pinapayagan ng mga magulang ni Chu si Chuksinyo na umatras, at si Chuksueki na may parehong mukha ang pumalit sa kanya. At hiniling kay Liu Ming na alagaan ito. Hindi maganda ang mukha ni Liu Ming, sa tingin niya ay walang malaking problema noon. Hindi niya inisip ang damdamin ni Chuksinyo, agad niyang tinanggap ang kahilingan ng mga magulang ni Chu na alagaan si Chuksueki. Inakala niyang tiyak na papayag si Chuksinyo sa kanyang kapatid. Dapat din siyang pumayag, anong ekspresyon ng mukha ni Chuksinyo noon, hindi na niya maalala. At ang pamilya Liu dati ay narinig na ang ate ay kusang nagbigay sa may sakit na kapatid, minsan ay hinangaan nila ang lalim ng pagmamahalan ng magkapatid. Hindi nila inaasahan na ito ay resulta ng sapilitang utos ng mga magulang at pagtutulak ng kapatid. Kung ganito, nang mangyari ang aksidente kay Liu Ming, ang dapat nakasama niya ay si Chuksueki, paano naging si Chuksinyo ang nagligtas? Hindi rin maintindihan ni Liu Ming, naaalala pa niya, ang kanilang kampo ay nasa isang masukal na kabubatan. Dinala sila ng mga tauhan sa kabubatan upang kilalanin ang mga halaman at matuto ng ilang pangunahing kaalaman sa kaligtasan sa ilang, ngunit napakalikot niya noon.
Isinama niya si Chuksweki sa pribadong paggalaw at bigla siyang nahulog sa matarik na dalisdis, malubhang na sugatan. Naaalala lang niya na si Chuksweki ay nasa itaas ng dalisdis, umiiyak na malakas, siya ay halos himbing, malapit nang mamatay sa pagdurugo. Natagpuan siya ni Chuksweki, pilit siyang binuhat palabas ng bundok, saka sila nakasalubong ng mga rescuer. Iyon ay si Chuksweki ang nagligtas ng kanyang buhay. Nang makita ito, hindi ko maiwasang magkomento, marahil ang mga magulang ni Chu ay naiinis din. Si Liu Ming ay talagang hindi marunong mag-alaga ng tao. Kung kasama niya si Chuxinyu na malakas ang katawan, okay lang, kahit tumalon pataas-baba ay walang problema. Si Chuksweki ay ibang usapan na. Matapos ang aksidente ni Liu Ming, tumakbo si Chuksweki pabalik na umiiyak. Dahil sa panghihina ng katawan, nahimatay siya, at dinala siya ng kanyang mga magulang na naghihintay sa labas ng kampo agad sa ospital. Hindi alam na may aksidente si Liu Ming. Lumawak ang mga mata ni Liu Ming, ang mag-asawang Chu ay kasama si Chuxinyu na naghihintay sa labas ng kampo. Ngunit nang makuha nila ang bunso, nakalimutan nilang hindi pa nakasakay ang panganay, umalis na sila, iniwan si Chuxinyu sa labas ng kampo. Maswerte rin si Liu Ming, kung sasabihin, sa buong mundo maliban sa pamilya Liu, si Chuxinyu lamang ang puno ng isip at puso para sa kanya. Nakita niyang lumabas na ang kapatid, tiyak na lalabas din si Liu Ming, kaya pumasok siya upang hanapin siya. Noong panahong iyon, hindi pa tapos ang aktibidad, walang nakakaalam na may aksidente si Liu Ming, kung hindi si Chuxinyu ang pumasok muli. Nang malaman ng mga tao na may mali, si Liu Ming ay malamang na namatay na sa pagkawala ng dugo. Ang puso ni Liu Ming ay parang tinamaan ng palaso. Ang pamilya Liu ay palihim na sumulyap kay Chuxinyu, nagdulot sa mga panauhin na mag-isip, ang kasalba ng ikatlong binata ay talagang magbabago. Masaya akong nanonood, nang malaman ng mga rescuer na nawawala si Liu Ming, agad silang kumilos. Hindi dapat sumali si Chuxinyu sa rescue. Ngunit palihim siyang sumunod, dahil natagpuan niya ang mga naiwan na gamit ni Liu Ming, at sa wakas ay natagpuan ang walang malay na si Liu Ming sa isang guwang. Inilabas siya, ngunit si Chuxinyu ay napagod at nagkasakit ng lagnat, kaya siya ay naipasok din sa ospital. Ang pamilya Liu ay puno ng pag-aalinlangan, bakit naging si Chuksweki ito? Ngunit hindi nagtagal ay naunawaan nila. Ang totoo, pagkatapos mawala ng lagnat si Chuxinyu, nakalimutan niya ang pangyayaring ito. At si Liu Ming, akala na si Chuksweki ang nagligtas sa kanya, kaya ang unang tanong niya nang magising ay sa kanya. Biglang nagkaroon ng ideya ang pamilya Chu at nagsimula ang kasinungalingan. Sa huli, pati si Chuxinyu ay naisip na ang nakababatang kapatid ang nagligtas kay Liu Ming. Lahat ay naisip na ang batang babae ay nawalan ng malay dahil sa pag-aalala sa kaibigan. Ang katotohanan ay walang kapintasan. Nagpatuloy ako sa pagbasa. Ang totoo, matagal nang gusto ng mga magulang ni Chu na magpalit ng kasunduan sa kasal, hindi lamang dahil sa pagiging bata at makasarili ng nakababatang anak na babae, kundi dahil din sa tingin nila ay malusog si Chuxinyu at angkop para sa pagsasama, samantalang si Chuksweki ay mahina ang katawan. Kailangan niya ng mabuting pamilya na susuporta sa kanyang paggaling at hindi tatanggihan ang kanyang kalusugan. Ang pamilya Liu ay biglang naliwanagan. Ang pamilya Chu ay may 2 anak na babae, tiyak na mapipilitan silang magpakasal para sa negosyo. Noong una, ang lola ni Chu ay pilit na nakikipag-ugnayan sa pamilya Liu. Ilang taon bago natapos ang kasunduan ng lola. Sa simula, wala namang kaugalian ang pamilya Liu na mag-ayos ng kasal ng maaga. Nang mabalitaan ng pamilya Chu na ang itinakda ng lola para kay Chuxinyu, ang mapapangasawa ay si Liu Ming, naisip nila na may paboritismo ang lola, na ang panganay na apo lang ang iniisip. Noon ay sinagot sila ng lola, kayo rin, ang bunso lang ang iniisip, hindi ang panganay. Kung hindi ko alagaan ang panganay habang nabubuhay pa ako, kayo nitong mga iresponsableng magulang, kailan pa ninyo maaalala ang panganay? Bumuntong hininga ang pamilya Liu. Hanggang sa namatay ang lola kamakailan, lalong naging halata ang intensyon ng pamilya Chu. Palihim na tiningnan ng pamilya Liu si Liu Ming. Nakita nila na namumutla ang kanyang mukha, hindi nila alam kung naniwala siya. Ayaw maniwala ni Liu Ming. Sa tingin niya, walang ebidensya ang mga sinasabi ko, at bigla siyang nagalit at gusto akong murahin. Ngunit hinarangan ni Liu Ruyan ang kanyang paningin. Nagalit at nasaktan si Liu Ming na tumingin kay Liu Ruyan. Nakita ni Liu Ruyan ang isang bagay na hindi eksaktong ebidensya, at pabulong na sinabi. Noong bata ka pa, mas matangkad ka ba kaysa kay Liuxi ngayon? Naguguluhang tumingin si Liu Ming sa kanyang pangalawang ate. Nagpatuloy si Liu Ruyan. Kakaunti ang mga babaeng kayang buhatin ka. Isang malusog na Chuxinyu at isang mahinang Chuksweki. Sino sa kanila ang posibleng bumuhos sa iyo mula sa lambak? Unti-unting namumutla ang mukha ni Liu Ming. Paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan ang mga mukha ni Chuxinyu at Chuksweki. Hindi umimik si Chuxinyu kahit nabalian ang kanyang kamay. Si Chuksweki naman ay umiyak at namaga ang mata dahil sa napilipit na paa. Kayang magbuhat ng mga gamit sa laboratorio si Chuxinyu. Si Chuksweki naman ay hindi kayang buhatin ang isang bata ng ilang segundo man lang. Patapos na ang salusalo, may nag-imbita sa pamilya Chu na umalis upang pag-usapan ang negosyo.
Ngumiti si Echu at tumanggi, may kasunduan kami sa pamilya Liu, walang oras ngayon. Narinig ito ng mga tao, bagamat gusto nilang manatili upang manood ng kaguluhan, hindi naman sila pwede manggitgit. Ang mga naghahanda ng umalis ay nag-atubili. Ngunit sa sandaling iyon, may pumasok sa silid pulungan. Sumigaw, Chuxinyu, narinig ko na gusto ninyong kanselahin ang kasal. Ngayon ay dumating ako upang humingi ng kamay niyo sa pamilya Chu.